Gia, bakit ka nakasuot ng wedding gown sa sarili kong kasal? Wala lang. Dahil gusto niyang pakasalan ako ngayong araw. Basta masaya si Gia, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon sa likod ko? 164 na araw na kaming magkasama. Gia, ikaw ang nagbigay ng kulay at saya sa boring kong buhay. Mahal ko ang pagiging masigla mo at gusto na kitang pakasalan. Pakakasalan mo ba ako? Oo, payag ako. Jiangsu, 9 na taon na. 9 na taon na tayong magkasama. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ahahaha. Naku naman, alam mo ate, ang 9 na taon ninyong relasyon ay walang binatbat sa 2 gabi naming pagsasama. Gia, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Napakabuti ko sa iyo. Tapos inahas mo pa ang fiancé ko. Anong karapatan ninyong gawin ito sa akin? Shu, ayaw ko siyang makita rito ngayon. Hump! Hindi ka ba napapagod? Hindi mo pa ba nakikita? Ang mahal ko ay ang matalik mong kaibigan. 9 na taon, sa loob ng 9 na taon, matagal na akong nagsawa sa iyo at sukang-suka na ako. Pinaramdam mo sa akin na walang kwenta ang buhay ko. Napaka-boring. Naiintindihan mo ba? Lumayas ka na sa wedding party namin ni Jaja. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Naapihin ang babae ko? Hindi ba ikaw si Xu Huanshan na classmate ko noong high school? Xu Huanshan, nangangahas ka bang guluhin ang kasal ko? Wanshan, alam kong matagal mo na akong lihim na gusto, pero masaya naman ako ngayon kasama si Zhang Shu. Kung mahal mo talaga ako, dapat ay masaya ka na lang para sa amin. Kalad ka rin nyo sila palabas. Xu Huanshan. Go. Xu Huanshan. Hindi ka niya mahal at hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Mula noong high school hanggang ngayon, ikaw lang ang minahal ko. Maganda ang resulta ng prenatal check-up mo ngayon. Normal ang paglaki ng sanggol. At pasok ito sa pamantayan para sa 8 buwan na pagbubuntis. Salamat po, Doc. Uy Kuya Shu, noong kumuha ka pa ng mga aktor at gumastos ng malaki para bigyan si Jajaya ng maayos na buhay, at sa huli ay napilitan ka pa ring pakasalan si Yangshi. Grabe talaga ang sakripisyo mo. Hinaan mo ang boses mo? Hindi naman ito dapat ipagmalaki. Opo, sige na. Xu Huanshan. Xu Huanshan. Ganun na ba talaga kagaling si Jiang Jia? Mas pipiliin mo pang pilitin ang sarili mong pakasalan ako para lang mapagbigyan siya. Sakripisyo lang ba ako rito? 8 buwan na akong buntis at sa loob ng ilang linggo ay hihiwain na ang tiyan ko sa operating table. Ano ba talaga ako sa'yo? Shishi, Steb, huwag kang makinig sa mga pinagsasabi ng kaibigan ko. Ano na ba ang katayuan ko ngayon? At sino ba sa tingin niya si Jiang Jia? Huwag mong kakalimutan, napakabait mo sa kanya noon. Pero tinrider ka niya at nilandi ang fiancé mo noon. Wala siyang kwentang tao. Sa totoo lang, ni hindi siya aabot sa kalingkingan mo. Paano naman kita ipagpapalit sa kanya? Ate, kasalanan ko ito. Nanood lang ako ng mga maikling drama habang wala akong ginagawa at kinuwento ko lang ang mga pangalan kay Kuya Shan. Mahal na mahal ka ni Kuya Shan, paano niya naman magagawa ang bagay na iyon? Tama, Sixy. Alam kong nahihirapan ka na. Tingnan mo, 8 buwan na ang anak natin. Magpakasaya na lang tayo? Pangakuan mo ako na hindi mo ako niloloko. Sige, ipinapangako ko sa iyo na hinding-hindi kita niloloko. At saka, hinding-hindi kita iiwan sa oras na kailangan mo ako. Kahit sa ibang pagkakataon din. Sige. Sixy, may kailangan lang akong asikasuhin sa opisina. Uunahin ko lang ito. Bumalik ka agad, ha? Kailangan nating kumain ng hapunan kasama si ate mamaya. Sige. Manager Yang, Tita Jiang,
Manager Yang, hawak mo ang lahat ng shares ng UG Media. Ikaw ang pinakamalakas dito sa lungsod ng Hucheng. Sa katayuan nyo, bakit ka pa nag-e-bike habang buntis ka? Ano bang masama sa e-bike? Hindi ba maayos naman ito? Mabilis na at hindi pa traffic. At saka malaki na rin ang buwan ko. Kailangan ko na ng ehersisyo. Gumaganda na ang karera ni Huanshan ngayon. Hindi ako sanay na walang ginagawa sa bahay. Mas mabuting tulungan ko na lang siya sa mga gawaing bahay. Ang nararamdaman mo para kay Shu Huanshan, naiintindihan ko. Pero, patawad kung makasabi ako ng ganito. Ang mga lalaki, magtitino lang iyan kapag nasa kabaong na. Talaga bang nagtitiwala ka ng lubos kay Shu Huanshan na ipauubaya mo sa kanya ang pamamahala ng buong kumpanya mo? Nagtitiwala ako sa kanya. Mahal na mahal niya ako. Sige po, Manager Yang, naintindihan ko po. Maghintay muna tayo. Kapag kaya na niyang hawakan ang kumpanya, tsaka ako nasasabihin sa kanya ang tunay kong pagkatao. Oy, napagod ang hipag ko. Amoy na amoy ko na ang sarap ng pagkain. Ang bango talaga. Eksakto talaga ang dating nito. Hugas na kayo ng kamay. At handa na tayong kumain. Sige, Mukhang masarap talaga ang mga pagkain ito. Sishi, napagod ka na. Hindi naman. Ikaw ang mas napapagod. Noong kinasal tayo wala akong hininging dote. Sabi niya ibibili niya ako ng malaking bahay balang araw. Tanda niya pala talaga iyon. Matagal na tayong mag-asawa. Pero ang sweet mo pa rin. Asawa ko, heto ang paborito mong pork rib soup with lotus root. Zixi, uminom ka muna. Alam ko kung gaano kahirap ang pagbubuntis. Huanshan, nagdadalang tao si Sixi para sa pamilya natin. Siya ang pinakamalaking bayani sa pamilyang ito. Kaya ikaw, dapat may ibigay ka sa kanya. Kailangan mo pa bang sabihin, matagal ko na itong naihanda? Sandali lang. Kahit alam ko na kung ano ang ibibigay niya, kailangan kong magkunwari na wala akong alam. Shishi, salamat sa lahat. Asawa ko, binigyan mo ako ng regalo. Masaya naman ako, pero masasaya ako kung mas marami kang oras para sa akin. Grabe naman kayong dalawa. Sixi, buksan mo na dali. Siguradong napaka-romantic ng regalong iyan. Mga guwantes na goma. Ito ba? Ang regalong ibinigay mo sa akin? Sixi, tuwing nakikita kitang nagluluto, naaawa ko sa mga kamay mo. Sa tulong ng mga guwantes na ito, magiging mas madali na ang lahat para sa'yo. Maganda ang regalong ito. Sulit na at matibay pa. Siguradong nag-aalala lang si Huanshan kay Shishi, kaya inihanda niya ito ng mabuti. Ex-Sishi. Hindi naman ganito si Sisi dati. Bakit parang galit na galit siya ngayon? Hindi talaga matatag ang emosyon ng mga buntis. Hayaan muna natin siyang kumalma. Para sa akin, napakahusay talaga ng ating Huanshan. Madali lang niyang naibigay ang business resources na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso sa amin ng ate mo. Kami, kailangang magpasalamat ng husto sa iyo. Hindi madali para kay Huanshan ang magtrabaho ng mag-isa. Kung hindi siya mahal ng asawa niya, tayo na lang sa pamilya ang magmamahal sa kanya. Oo nga, Kumain na tayo. Para kanino ba talaga ang mga regalong iyon? Anim na taon kaming magkasama, nabaon na ito sa aking puso at isipan. Ang tibok ng puso. 1 taon kaming magkasama, naramdaman ang kilig. 4 na taon kaming magkasama. Sa wakas nalaman ko rin na pinakasalan niya lang pala ako para lang mapadali ang pagpapakasal ni Zhang Jiajia kay Zhang Shu. Sa loob ng maraming taon,
Nagpanggap siyang mahal na mahal niya ako. Nakakasuka talaga siya. Nga pala ate, pupunta ako sa Beijing bukas para sa trabaho. May gusto ka bang ipabili? Kahit ano ang dalhin mo ay tatanggapin ko. Trabaho ba talaga o pangangaliwa? Xu Huanshan, napakahusay mo talagang umarte. Yang Shi, ano bang sinasabi mo? Ano ba talagang nangyayari? 4 na taon na tayong kasal, 8 buwan na akong buntis, pero sa bawat araw na magkasama tayo ay si Zhang Jiajia lang ang iniisip mo, hindi ba? Hindi ba? 4 na taon na tayong kasal at 8 buwan na akong buntis, pero sa bawat araw na kasama mo ako, si Zhang Jiajia pa rin ang iniisip mo, di ba? Di ba? Shishi, kahit gaano pa kita kamahal, wala kang karapatang pakialaman ang mga gamit ko at panghimasukan ang privacy ko. 4 na taon mo akong niloko. Anong masama kung tiningnan ko ang mga gamit mo? Pati ba naman kapag katabi mo akong matulog, si Zhang Jiajia pa rin ang iniisip mo? Buntis ka ngayon, dala lang yan ng mga hormones mo. Hindi kita makausap ng matino. Basta, walang mali siya sa pagitan namin ni Gia Gia, gaya ng iniisip mo. Walang mali siya? Noong wala ka pang kahit ano, pinili kong manatili sa tabi mo. Hindi ka galing sa marangyang pamilya, pero ginawa ko ang lahat para tulungan ka. At ngayon balak mo pang bigyan siya ng titulo ng bahay. Walbuan akong naghihirap sa pagdadalang tao para sa iyo. Naisip mo ba ang nararamdaman ko? Masyado ka nang nagiging hindi makatwiran. Shishi, pareho tayong babae. Bakit napakaselosa mo at ang dumi ng isip mo? Relasyong manager at talent lang ang mayroon sa pagitan ni na Jiajia at Huanshan. Jiajia, kilala mo rin siya? Oo naman. Magkasama kami sa iisang industriya. Hindi naman pwedeng putulin namin ang ugnayan sa kanya dahil lang sa iyo, di ba? Ibig sabihin, alam ninyong lahat at ako lang ang walang alam? Paano mo nagagawang magsalita ng ganyan? Yang Si, parang ngayon ko lang nalaman kung sino ka talaga. Sinasabi ko sa'yo, walang naglilihim sa'yo. Sadyang mapaghinala ka lang. Ako pa ang mapaghinala. Xu Huanshan, parang kailanman ay hindi kita tunay na nakilala. Malaki na ang tiyan mo ngayon, kaya ayaw ko nang makipagtalo sa'yo. Magpalamig ka muna ng ulo. Xu Huanshan, sabihin mo sa akin ang totoo. Shishi, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Dinadala mo ang anak ng pamilya Shu. Tama, bakit hindi ka na lang makontento sa buhay mo? Dapat matutong makontento ang mga babae. Bumili lang naman si Huanshan ng ilang souvenir kasama ang mga kaibigan niya. Kung puno ang utak mo ng ganiyang mga maruruming ideya, kahit kanino ka pa makisama, maghihiwalay lang din kayo. Talagang magkakapamilya nga kayo. Xu Huanshan, ganito rin ba ang iniisip mo? Oo, iyan ang iniisip ko. Masaya ka na ba? Sa loob ng maraming taon, araw-araw akong nagpapakapagod sa labas na parang alipin. Ikaw? Wala kang alam gawin kundi tumambay sa bahay, mag-shopping, at gumala. Ano pa bang ginawa mo? May naiambag ka ba kahit konti sa pamilyang ito? Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para sisihin ako. Xu Huanshan, ikaw ang nagmakaawa sa akin na manatili sa bahay, kaya ko binitawan ang karera ko. 4 na taon, araw-araw ganoon pa rin ang ginagawa ko sa bahay. Naglaba, nagluto, naglinis, at naghihintay sa pag-uwi mo. Xu Huanshan, may puso ka pa ba? Ang lahat ng narating mo ngayon ay ang daan na unti-unti kong inihanda para sa iyo. Alam mo ba iyon? Nakalimutan mo na ba na ako ang bumili ng kotse ng bayaw mo? Ang bahay na tinitirhan ng ate mo ngayon, ko rin ang nagbayad ng down payment. Ang narating ninyong pamilyang Shu ngayon dahil sa perang unti-unti kong ibinuhos. Wala pala akong naiambag sa bahay na ito. Katapos ng lahat ng ito, pera pa rin ba ang usapan? Yang Shi, sinasabi ko sa'yo, ang narating ngayon ng pamilya Shu ay wala kang kinalaman kahit katiting. Lahat ng ito ay ako mismo ang lumikha. Huwag kang umarte na parang ikaw ang sobrang dehado rito. Bilang tao, dapat matuto kang tumigil na habang maayos pa ang lahat. 4 na taon kang nasa bahay, 4 na taon kang binuhay ni Huanshan. Ito ay isang biyaya na hinahangad ng maraming tao. Ano pa ba ang ipinaglalaban mo? Oo nga, huwag ka nang magreklamo dahil napakaswerte mo na. Napakabuting lalaki ni Huanshan. Dahil lang sa ilang salita, mababaliwala na lang ba ang 4 na taon kong sakripisyo? Sapat na ba ang sinabi mo? Sinong asawa ang hindi nagluluto? Sinong asawa ang hindi naglalaba? Hindi nanganganak? Ano ba ang ginawa mong higit pa sa ibang asawa? Ginagawa mo lang ang nararapat na gawin ng isang asawa. Bakit? Kailangan ko bang bigyan ka ng sweldo? Hindi mo ba naiisip na nakakatawa iyan? Ito ba ay dapat lang na mangyari? Magkano ba ang binabayad mo sa katulong? Nanghingi ba ako sa iyo kahit isang sentimo? Sige na, alam kong buntis ka at hindi matatag ang iyong mga hormone. Sa susunod na kailangan mo ng pera, sabihin mo lang agad at ililipat ko sa iyo. Maraming pera ang pamilya Shu. Magiging king of singers na si Huanshan sa madaling panahon. Ang pamilya Shu ay nasa gitna ngayon ng pansin ng publiko. Sa susunod, huwag kang laging padala sa emosyon. Dahil lang ba may pera at kapangyarihan, maaari na kayong mang-api ng kapwa? Yang Shi, huwag mo nang palalain ang sitwasyon para hindi tayo mapahiya. Kung gusto mong mamuhay ng matiwasay, dapat matuto kang magbulag-bulagan na lang.
Ang mga lalaki, normal lang naman na magkaroon ng ilang malalapit na kaibigang babae, hindi ba? Tama na iyan. Huwag ka nang manggugulo sa susunod ha. Mag-divorce na tayo, Shu Huanshan. Bakit mo ba kailangan gawin ito? Hayaan niyo siyang umalis. Isa lang siyang buntis na wala man lang kahit isang sentimo sa katawan niya. Tingnan natin kung saan siya pupunta. Sigurado akong iiyak lang iyan ng palihim sa labas at babalik din ng hiyang-hiya. Hindi talaga pwedeng walang babae rito sa bahay. 3 araw na siyang hindi umuuwi at ang gulo-gulo na agad ng bahay. Sabi ni Huanshan na pagkalipas ng ilang araw, babalik din siya agad. Tayo naman, magtiis-tiis na lang muna tayo. Bakit siya nandito? Asawa ko? Nandito si Yang Shi sa UG Media. Pumunta siya sa pinagtatrabahuhan ni Huanshan para sa ano? Tita Jiang, Manager Yang, bakit po kayo na parito? Hindi nyo man lang sinabi na darating kayo para nasundo ko sana kayo ng personal. ay, wala iyon. Maupo po muna kayo. Huwag na po kayong masyadong mahiya. Estudyante po kayo ng lolo ko at junior pa po ng tatay ko, kaya wag na po kayong masyadong formal sa akin. Inyo po ang kumpanyang ito, kaya nararapat lang na irespeto ko po kayo. Ito ang unang beses na bumisita kayo rito simula nung ikasal kayo. Kung mayroon po kayong anumang utos, sabihin nyo lang po. Nandito ako para kay Shu Huanshan. Asawa ko, nandito si Yang Shi sa UG Media. Hindi kaya mag-inarte siya at isuplong ang ugali ni Huanshan? Ma'am, ilagay nyo po ito sa likod nyo para hindi sumakit ang bewang nyo. Salamat, Tita Jiang. Ma'am, pumayat po kayo. Sa loob ng maraming taon, hindi nagbago ang pagmamahal mo kay Shu Huanshan. Ang huling beses na nagpakita ka sa grupo 4 na taon na ang nakakaraan ay dahil din sa kanya. Natatandaan ko noong nagpuyat ka para gawan siya ng kanta para lang makapasok siya sa kumpanya ng maayos? Ma'am, nakausap ko na si Direk Wang ayon sa utos nyo. Si Shu Huanshan na ang itinalagang regular guest para sa King of Songs competition ngayong season. Talaga, Tita Jiang, maraming salamat sa iyo. Sikat na sikat ang variety show na iyon, kaya siguradong marami pang magiging fans si Huanshan. Ma'am, gumamit kayo ng napakaraming resources para sikatin si Shu Huanshan. Bakit hindi nyo sa kanya sabihin na kayo ang chairman ng UG Media? Masyado siyang maraming pinagdaanan, kaya gusto ko siyang maging maayos at ayaw ko siyang mawalan ng kumpiyansa sa sarili. Kaya tahimik na lang akong sumusuporta sa likuran niya. Kapag kaya na niyang pumalit bilang executive director ng grupo, sasabihin ko sa kanya ng personal ang tunay kong pagkakakilanlan sa mismong araw ng kanyang pag-upo. Sa nakalipas na 4 na taon, masasabi kong hindi ko binigo ang tiwala nyo, ma'am. Kaya na ni Shu Huanshan na maging executive director kaya oras na para ibigay ko na ang posisyon sa karapat-dapat. Ma'am, pumunta pa kayo rin ngayong araw para pag-usapan ito? Papupuntahin ko na siya rito. Huwag kang magmadali, huwag mo muna siyang tawagin. Pumunta ako rito ngayong araw para makipagdiborsyo sa kanya. Ano? Mas masahol pa siya sa hayop. Sayang ang lahat ng taon na ibinigay ko para sa maingat na pagtuturo sa kanya. Wala talaga siyang kwenta. Ma'am, huwag kayong mag-alala. Sisibakin ko na siya agad pati na rin ang Zhang Jiajia na iyon at tatanggalin silang dalawa. Hindi na kailangang sibakin sila. Ma'am, hindi niyo po ba siya kayang iwan? Hindi sa hindi ko siya kayang pakawalan, kundi dahil hindi ako makapayag. Malapit nang isilang ang sanggol at ayaw kong lumaki siyang walang ama. Pustahan din na sa loob ng 4 na taong ito. Imposible na wala man lang siyang kahit katiting na nararamdaman para sa akin. Ituloy ang pag-i-issue ng appointment letter. Pero may idaragdag akong kondisyon. Naintindihan ko, ma'am, napakatalino niyo talaga. Sa ganitong paraan, hindi na siya makakagawa ng anumang gulo sa hinaharap. Dati, dahil mukha naman siyang matino, hindi ko binalak na makipag-away sa kanya. Ginamit niya ang pagbubuntis niya para manggulo sa kumpanya at harangin ang kabuhayan ng pamilya Zhu. Dahil ganyan ang nangyari. Hindi na rin ako kailangang maging mabait sa kanya. Tama po iyan. Ang pamilya Shu ay nag-alaga sa kanya ng maraming taon pero isa lang pala siyang walang utang na loob. Ang gulo ng nangyari. Ako ang may kasalanan. Masyado akong naging mabait sa kanya kaya naging ganyan siya katigas ang ulo. Hindi pwede, Huanshan. Kailangan mo siyang bawiin. Ang pagwawala niyang iyan ay hindi lang makakaapekto sa career mo kundi pati na rin sa kumpanya ko. Tingnan mo kung paano ka nakapag-asawa ng ganyang klaseng baliw na babae. Ate, huwag kang mag-alala. Tatawagan ko muna si Gia para magtanong. Sige, bilisan mong magtanong. Oo, tawagan mo na agad. Lakasan mo pa. Mahal ko. Bakit? Anong nangyari? Gia, nagsiselos sa'yo si Sixi. Pumunta siya sa opisina ng CEO para magsumbong. Puntahan mo na siya agad. Baka gumawa pa siya ng kung anong gulo. Ang babaeng ito, hindi talaga mapakali. Pupuntahan ko siya ngayon din. Ngayong gabi. Kayong dalawa. Asikasuhin nyo ng mabuti si Manager Liu. Ang dapat ninyong gawin, hindi ko na kailangang sabihin pa, di ba? Ano?
Tita Jiang, kaya ko nang umalis mag-isa. Huwag niyo na po akong ihatid. Paano mangyayari yon? Ipinagbubuntis mo ang tagapagmana ng UG Media. Nakahanda na ang sasakyan. Salamat po sa abala. Tita Jiang. Sobra ba akong naging malupit? Ama pa rin siya ng anak ko. Kahit paano ay naging mag-asawa kami at nagkasama kami sa loob ng 4 na magagandang taon. Senyora, lumalambot ba ang puso niyo? Gusto ko siyang bigyan ng huling pagkatuon. Ganito na lang, mananatili ang mga kondisyon, pero hintayin niyo ang utos ko bago gawin. Masusunod po, senyora. Aalis na ako. Senyora, masyado pa rin kayong mabait. Hindi lahat ng tao ay may pusong kasing lambot ng sa inyo. Hala? Manager Jiang. Hindi ba iyon ang asawa ni Shu Huanshan? Anong ginagawa niya rito? Zhang Jiajia, bakit ang hilig mong makialam sa buhay ng iba? Kung gusto mo, wag ka nang maging sikat na talent manager. Magpaparazzi ka na lang. Hay nako, hindi po iyon, Manager Jiang. Nagkataon lang din na dumaan ako rito, hindi ba't nakita ko ang asawa ng artista ko na dumating? Kaya ito ay, Sabihan mo ang Departamento ng Human Resources mamaya. Kailangan kong pag-usapan ang tungkol kay Shu Huanshan. ay, Manager Jiang. May narinig ka bang mga sabi-sabi lang na walang basehan? Kumikita si Shu Huanshan ng ilang daang milyong piso para sa kumpanya natin taon-taon. Isa siyang sikat na artista, hindi mo pwedeng sirain ang kinabukasan niya dahil lang sa maliit na bagay na ito. Ano bang pinagsasabi mo? Paano ko naman sisirain ang kinabukasan niya? Malapit na rin akong magretiro, kaya nagdesisyon ako ngayong araw na si Shu Huanshan ang papalit bilang executive director. Bilisan mo at ipaalam mo na ito. Ay. Huanshan, mag-ayos ka na agad. Magiging executive director ka na. Noong mga panahong iyon, ikaw ang nagligtas sa akin mula sa sakit ng lokohin ako ni Jiang Shu at tinulungan mo akong mabalik ang tiwala ko sa sarili. Noong mga oras na iyon, lahat sila ay pinapayuhan ako na huwag nang basta-basta magtiwala sa mga lalaki. Pero naramdaman kong ikaw ang tunay kong pag-ibig. Sa loob ng 4 na taon, ginawa ko ang lahat ng trabaho sa bahay ng walang reklamo, na parang isang katulong na walang bayad, pero kailanman ay hindi ko ito pinagsisihan. Akala ko ay talagang mahal mo ako, na talagang iniligtas mo ako. Sana ay isa lang iyong biro. Shu Huanshan, sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan ngayong araw. Kung may natitira ka pang konsensya, at kung iisipin mo kami ng anak natin, ang lahat ng ito ay pwede pang magsimulang muli. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa? May gana ka pang magtanong. Ito ang nakikita mo. Makipagdiborsyo na tayo. Sigurado ka bang makikipagdiborsyo ka sa akin? Sigurado? Siyempre sigurado ako. Sa totoo lang, sawang-sawa na ako sa itsura mong losyang. Pinirmahan ko na ang mga papel. Nakakatawa talaga. Kakaisip ko lang na bigyan ka ng huling pagkakataon, pero nakapirma ka na pala. Maari ko siyang hayaang maging executive director, pero mayroon akong isang kondisyon. Kailangan kong bumalik bilang chairman para pamunuan ng grupo, at magtatrabaho siya sa ilalim ko at susunod sa akin. Napakagaling, Binibini. Sa wakas ay natauhan ka na rin. Mukhang nakapagdesisyon ka na. Ito ba ay dahil sa kabit mong si Zhang Jiajia? Sa ganitong pagkakataon, huwag mo nang siraan si Jiajia. Ako ang ayaw sa iyo at hiniwalayan ka. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo kung ano na ang itsura mo? Simula nung mabuntis ka, naging sobrang pangit mo na. Ha? Tama. Ang babaeng mapanlinlang na tulad mo, lumayo ka na sa kapatid ko habang maaga pa. Isa kang iskandalosa. Pumunta ka pa sa kumpanya para gumawa ng gulo. Dinalang at hindi naniwala si Manager Jiang sa mga paninira mo. Hinayaan pa ring ituloy ni Huanshan ang posisyon bilang executive director. Nakamalas talaga ng kapatid ko. Kang pamilyang Shu ay malas ng husto sa pagtanggap sa isang tulad mong iskandalosa. Hipag, hindi sa pinagsasabihan kita, pero anong klaseng babae ang tatalikod at tatraidor sa sarili niyang lalaki? Nakakadismaya talaga ang ginawa mo. Ako ang nagtraidor? Shu Huanshan, akala mo ba ay mabuting tao ang nakuha mo? Pareho lang kayo ni Jiang Shu, pareho kayong walang kwenta. Akala mo ba dahil hiwalay na si Zhang Jiajia, ay may pagkakataon ka na ulit? Kaya pwede mo nang itapon ang asawa mong nagtiis sa hirap kasama mo. Tumahimik ka. Ikaw ang may masamang ugali. Anong karapatan mong maging asawa ko? Ang tulad mong marunong lang sumaksak sa likod ng asawa. Babaeng nagtatangkang sirain ang kinabukasan ng asawa. Anong karapatan mo para mahalin kita? Kung sasabihin ko na hindi ako pumunta sa kumpanya para magreklamo, kundi para irekomenda ka kay Chairman Jiang, anong gagawin mo? Tumahimik ka. Ginagawa mo ba akong tanga? Tama na, Yang Shi. Hindi mo ba alam kung anong klase kang tao? Isang maruming babae na pinagsawaan na ng iba,
Naawa lang sa iyo ang kapatid ko kaya pinatira ka ng ilang araw. Akala mo ba ay napakataas mo? Yang Shi, bakit hindi mo sabihin na dahil lang sa galit mo ay kayang ipakancel kay Chairman Jiang ang appointment ni Huan Shan at diretso pa siyang sinisante? Mayroon akong ganyang karapatan. Mayroon din akong ganyang kakayahan. Haha. Yang Shi, ang kapal din ng mukha mo. Bakit ka ba napakakatawa? Yang Shi, bakit hindi mo na lang sabihin na sa iyo ang UG Group? Sa sinasabi mong iyan, hindi mo ba nararamdamang nakakatawa ka? Gusto ko ngang tumawa. Natatawa ako dahil sa loob ng ilang taon ay nag-alaga ako ng mga taong walang utang na loob na tulad ninyo. Inubos ninyo ang lahat sa akin, tinapakan ang katapatan ko, at nagtulungan pa kayong lokohin ako. Natatawa ako kung bakit pumatol ako sa lalaking palamunin na tulad mo. Natatawa ako na itinuring ko ang babaeng gaya mo na pamilya. Napakakatawa ko talaga. Diborsyo lang naman pipirma ako. Mula ngayon, magkani-kaniya na tayo ng landas at huwag na tayong magpakialaman pa. Teka lang. Hipag, hindi sapat ang diborsyo lang. Ano pa ang gusto mo? Ito ang karagdagang kasunduan. Ang mga babaeng aalis sa pamilya Shu ay kailangang umalis ng walang bitbit kahit ano. Ang taunang kita ng kapatid ko ay umaabot ng 10-10 milyong piso. Huwag mong asahang makakakuha ka kahit isang sentimo mula sa kapatid ko. Shujing, talagang nagkamali ako ng tingin sa'yo. Natatakot ka ba na kapag nakuha ko ang bahagi ko sa pera, ay wala ka nang gagastusin? Huwag mong itulad ang marumi mong pag-iisip sa akin. Ayaw ko lang na malugi ang kapatid ko. Pwedeng mag-divorce, pero ang kumuha ng pera ay hinding-hindi mangyayari. Ang lahat ng gamit ng pamilya Shu ay wala kang kahit isang madadala. Gamit ng pamilya Shu? Alin sa mga gamit sa loob ng villa na ito ang sa pamilya Shu? Lahat ng nakikita mo ay sa pamilya Shu. Pati ang mga guwantes na ginagamit mo sa pagtatrabaho ay sa pamilya Shu rin. Yang Shi, dahil sa mga nakaraang taon ay naging maayos ka namang katulong sa bahay ko. Pagkatapos ng divorce natin, hindi na ako hihingi ng pera sa'yo. Kapag nanganak ka na, bibigyan kita ng 2,000 at 300 piso para sa sustento buwan-buwan. Ano sa tingin mo? Sapat na iyon, di ba? 2,300? Ang kapal ng mukha mong sabihin iyan. Ang ginagastos mo sa gupit buwan-buwan ay umaabot ng 10,000 Tapos bibigyan mo ang sarili mong anak ng 2,000 at 300 lang. Tao ka pa ba? Tama na. Huwag ka nang magtagal. Kahit ano pang gawin mo ay hindi na magbabago ang isip ng kapatid ko. Malapit na siyang maging executive director ng UG Media. Sa panahong iyon, ang UG Media ay sa pamilya Shu na. Ang pagpuksa sa iyo ay parang pagpipilang ng isang langgam. Pinapayuhan kita. Huwag mo nang pangarapin ang mga gamit ng pamilya Shu. Shu Huanshan, tingin mo rin ba na ang pamilya Shu ay walang kinalaman sa akin na si Yang Shi? Siyempre, wala namang mali sa sinabi ng ate ko. Kaya huwag ka ng daldal ng daldal. Pagkatapos ng divorce ay ibibigay ko sa iyo ang sustento buwan-buwan sa tamang oras. Tungkol sa iba pa, huwag mo nang asahan. Sige. Napakabuti niyo talaga. Chu Huanshan, sa mga nakaraang taon mo sa UG Media, ibinigay sa iyo ng kumpanya ang pinakamagandang bahay, pinakamagandang kotse, at pinakamagandang resources, pati na rin ang pagkuha ng sponsorship at puhunan para sa ate mo. Ikaw rin, bawat sentimong gastos mo sa ibang bansa galing sa UG Media. Ngayon sasabihin niyo sa akin, ang pamilya Shu at ako, si Yang Shi, ay walang kinalaman sa isa't isa. Dahil dinala niyo na ang usapan sa puntong ito, pirma na ako ngayon din. Tita Jiang, sa huli ay nagdiborsyo rin kami. Pumunta ka sa pamilya Shu at ipatupad ang aking mga karagdagang kondisyon. Hija, matagal ko nang inasahan na darating ang araw na ito. Maghintay ka lang, pupunta agad ako riyan para kampihan ka. Magsisisi kayo sa mga ginawa niyo mamaya. Ano na naman bang pinagsasabi mong kalokohan? Inggit lang iyan dahil hindi niya makuha ang gusto niya. Siya kasi ay naiinggit lang dahil magiging direktor ka na. Siguradong dumating na si Manager Jiang. Siguradong nandito na si Manager Jiang. Siguradong nandito na si Chairman Jiang para i-anunsyo ang promosyon ni Huan Shan. Bilisan mo, buksan mo ang pinto. Pumunta ka doon at magtanong para malaman natin. Tama, bilisan natin at salubungin si Manager Jiang. Mrs. Shu, kamusta ka? Zhang Jiajia. Jeja, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Narito ako para ibalita sa iyo ang magandang balita. Talaga? Anong magandang balita? Nabalitaan ko ang internal na balita na balak ni Manager Jiang na gawin kang executive director. Totoo ba? Siyempre naman, magsisinungaling ba ako sa iyo? Huan Shan, congratulations sa iyo. Tama ang sinabi ni Jia Jia. Hindi lang hiniwalayan ni Huan Shan ang losyang na babaeng ito, kundi naging board director pa siya ng grupo. Talagang doble-doble ang swerte natin. Ano?
Juan Shan, talaga bang nakipagdiborsyo ka na? Oo, nagdesisyon na akong makipagdiborsyo sa losyang na babaeng ito. Mula ngayon, maaari na tayong magsama ng hayagan. Nakakainis ka naman. Ang dami-daming tao rito. Bakit mo naman sinasabi ang mga ito? Ayos lang iyan, Gia. Hindi naman kami ibang tao. Kayo ni Juan Shan ay talagang itinadhana para sa isa't isa. Magkapamilya na tayo simula ngayon. Kailangan mo ring tulungan at gabayan ang maliit kong kumpanya. Tama, Gia. Ay, hindi pala. Hipag, hahaha. Huwag muna kayong magdiwang ng ganyan kaaga. Sa tingin nyo ba magiging executive director si Shu Huanshan dahil lang sa sinabi ng isang kabit? Tumahimik ka nga. Binabalaan kita, hindi kabit si Jaja. Eh anong ginagawa nyo? Naglalandian na kayo sa harap ko tapos itatangin nyo pa. Su Huanshan, lalaki ka ba talaga? Sising-sisi ako kung bakit pa kita pinakasalan. Ikaw. Ay, Juan Shan, pasensya na. Mukhang maling oras ang dating ko. Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Ang hindi mahal ang siyang tunay na kabit. Tama si Gia. At saka kaya nandito si Gia dahil ito sa trabaho. Oo nga naman, Hipag. Trabaho lang ito. Huwag mo na lang pansinin ang babaeng yan. Trabaho? Sige. Pag-usapan natin ang tungkol sa trabaho. Zhang Gia, bilang manager ng UG Media, wala ka pang karapatang mag-anunsyo ng tungkol sa mga empleyado ng kumpanya, di ba? Isa ka lang may bahay, hindi ka pa nakaranas magtrabaho kahit kailan. Kung paano pinapatakbo ang malaking kumpanya tulad ng Yuchi, ay wala kang alam. Naiintindihan ko naman. Yon. Dahil kumalat na ang balitang ito sa loob ng kumpanya, siguradong totoo na iyon. Pinapayuhan kita. Mas mabuting tumawag ka muna para malinawan. Yang Shi, tumahimik ka na lang muna. Yang Shi, mas mabuting manahimik ka na lang. Ano ba ang tingin mo kay Gia? Siya ang gold medal agent ng UG Media. Kaya mo ba siyang tapatan? At saka, pareho naman kayong nagtapos sa iisang paaralan. Bakit ba napakalaki ng agwat ninyong dalawa? Tama. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagiging gold medal agent? Nagdala si Gia ng magandang balita para kay Juan Shan. Isang housewife ka lang naman. Bakit ka ba nakikialam? Naku, sa totoo lang, naiintindihan ko naman si Miss Yang. Araw-araw na lang siyang nakatutok sa mga gawaing bahay, kaya natural lang na mapurol ang utak niya. Naku, wag niyo na siyang sisihin. Ano ba ang alam ng isang housewife sa pagpapatakbo ng kumpanya? Bakit mo pa siya kinakausap ng ganyan? Gia, wala namang alam ang taong ito, kaya hindi mo na siya kailangang pansinin. Xiaoxi, ngayong hiwalay na kayo ni Juan Shan, kung may kailangan ka man, ay pwedeng lumapit sa akin dahil magkaibigan pa rin naman tayo. Oh, nga pala, nakalimutan ko. Isa ka nga palang housewife. Bukod sa pag-aasikaso at pagsisilbi sa iba, parang wala ka na yatang ibang kayang gawin. Talaga lang ha? Salamat na lang sa iyo. Tama na iyan, Gia. Huwag mo na siyang sayangin ng laway. Ngayong naging executive director na si Juan Shan, ay isang malaking kaganapan para sa pamilyang Shu, kaya dapat lang na magdiwang tayo. Si Manager Zhang ang tumatawag. Sigurado akong gusto niyang malaman kung nasabi ko na sa iyo ang magandang balita. Talagang pinapahalagahan ka ni Manager Zhang. Naku, huwag ka nang madaldal. Sagutin mo na ang tawag. Sige. Gia, i-loudspeaker mo nga ang tawag, para naman ang ibang tao rito ay matauhan sa totoong sitwasyon. Manager Zhang, ako, Gia, bakit wala ka sa kumpanya? nasa bahay po ako ni Juan Shan. Anong ginagawa mo sa bahay niya? Gusto mo na bang sumipsip sa bagong boss? Hindi po. Gusto ko lang sabihin ang magandang balitang ito kay Juan Shan. Sino ang nagsabi sa iyong sabihin sa kanya? Sinabi ko sa iyo na ako mismo ang mag-aanunsyo nito. Bini ka ba? O hindi mo lang talaga naiintindihan ang sinasabi ko? Ay, pasensya na po, Manager Zhang. Masyado lang po akong nagmadali. Sige na, papunta na ako riyan. Maghintay kayo sa bahay niya. Sige po, Manager Zhang. Jajaya, anong nangyayari? Parang galit ang tono ni Manager Zhang, ah. Oo nga, Gia. Baka may hindi pagkakaunawaan? Wala, masyado ka lang nag-iisip. Narinig ko ang balita tungkol sa promotion mo, sobrang saya ko lang, kaya pinuntahan agad kita para ibalita ito. Nakalimutan ko. Na sinabi ng chairperson na siya mismo ang mag-aanunsyo ng balitang ito. Ngayon ay papunta na ang chairperson dito. Ano? Pupunta rito si Manager Zhang para personal na i-anunsyo ang pagiging executive director ko. Sinabi ko na sa inyo kanina, isang manager lang si Zhang Gia. Wala siyang kakayahang mag-anunsyo ng bagay na ito. Dahil iyon sa espesyal na pagpapahalaga ni Chairperson Zhang kay Juan Shan. Ibig sabihin, ang tungkol sa pagiging executive director ni Juan Shan ay kailangan pa niyang personal na sabihin, hindi lang iyon basta-bastang pagpapahalaga. Siyempre naman. Si Juan Shan ang top singer ng ating Yuchi at ngayon ay magiging executive director pa siya.
Kung hindi dahil sa pabor ni Chairperson Jiang? Mangyayari ba ito? Nakita mo ba Yang Shi? Mismong si Manager Jiang ng UG Media ang pumunta rito para i-anunsyo ang balita ng paghalili ni Huan Shan. Ano ang ibig sabihin ito? Ito ang nagpapatunay kung gaano kagaling ang kapatid ko. Nagpapadala si Chairman Jiang ng mensahe sa lahat ng malalaking negosyo sa lungsod ng Hucheng na ang susunod na pinuno ng media sa Yuchi ay si Huan Shan. Alam mo ba kung gaano kalaking karangalan ito? Si Chairman Jiang ay pumunta rito dahil sa utos ng tagapangulo. Wala pang ganoong kakayahan si Xu Huanshan. Ano bang pinagsasabi mo? Si Huan Shan ang pinakasikat at dekalibreng artista ng UG Media. Ang katayuan niya sa industriya ng showbiz sa lungsod ng Hucheng ay hindi naman lingid sa kaalaman mo. Bakit hindi ko man lang narinig sa kanya na may kung sinong tagapangulo sa UG Media? Tama. Malapit nang manungkulan si Huan Shan bilang ehekutibong direktor. Ang mga bagay na hindi niya alam, ikaw na isang simpleng may bahay lang. Ano bang alam mo? Sa tingin mo ba sino ka? Ako ang chairman ng UG Media. Ha! Yang Shi, ang tagal na nating magkakilala. Pero bakit hindi namin alam na ang galing mo palang magpatawa? Hoy, baka naman sobrang panonood mo na iyan ng mga drama sa bahay, kaya nababaliw ka na ng ganyan? Hehehehe. Alam mo ba kung paano isulat ang salitang chairman? Yang Si, akala ko pa naman normal kang tao. Hindi ko inaasahang magiging ganyan ka. Huan Shan, huwag ka nang magalit. Buntis ngayon si Sixi at kakadivorce nyo lang, kaya natural lang na maging emosyonal siya. Total, dating asawa ka naman niya, kaya dapat intindihin mo na lang siya. Mabuti pa si Gia, napakaunawain at maalaga. Sige na nga, alang-alang kay Gia, papatulan kita sa laro mong iyan. Yang Shi, heto, Manager Yang, Chairman Yang, mag-uutos ka ba? Natanggalin ako bilang Executive Director at palayasin ako sa UG Media? Oo nga, at puputulin mo ang lahat ng kooperasyon sa UG para pagsisihan ko ang lahat. Ay nako, hindi lang yan. Baka naman gusto mo pang paglinisin kami ni Jingjing ng banyo sa UG. Hehehehe. Kung ganoon, Chairman Yang, ano naman ang plano mong gawin sa akin? Ha? Sana ay makatawa pa kayo mamaya. Narito na si Manager Jiang. Nandito na si Manager Jiang. Ano? Ano pang hinihintay mo? Buksan mo ang pinto. Opo, Bilis na. Manager Jiang, isang malaking karangalan po na personal kayong pumunta rito sa bahay ko. Ay, ipakikilala ko po sila sa inyo. Siya po ang ate ko at ang bayaw ko rin po. Tigil. Nandito ako para sa mga usaping pangnegosyo ng kumpanya, saka na natin pag-usapan ng mga personal na bagay. Tama po kayo. iba talaga ang dating ng malaking boss na nagpapatakbo ng UG Media. Talagang pinaghihiwalay ang trabaho sa personal na buhay. Dapat talaga kaming matuto sa aming mga nakatatanda. Xu Huanshan, sa aking kapasidad ngayon bilang kasalukuyang ehekutibong direktor ng UG Media, ipahahayag ko sa iyo ang pinakabagong appointment. Ako si Jiang Yisheng, ang kasalukuyang ehekutibong direktor ng UG Media. Dahil sa aking katandaan, ay nagpa siyang magretiro na simula sa araw na ito at itinatalaga si Xu Huanshan bilang bagong ehekutibong direktor ng UG Media. Maraming salamat po sa tiwalang ibinigay niyo, Manager Jiang. Hinding-hindi ko po bibiguin ang inyong mga inaasahan. Congratulations sa iyo, Huanshan. Kapatid ko, ang galing naman. Sa wakas ay naging ehekutibong direktor ka na. Wanshan, congrats! Kailangan nating pasalamatan si Manager Jiang sa personal na pagpunta para i-anunsyo ang pag-upo ni Huanshan bilang ehekutibong direktor. Kung hindi ay baka isipin ng iba na may kung anong hindi naman umiiral na tagapangulo ang nagpapasya rito. Tama ka riyan. Napakatagal na ni Huanshan dito sa UG Media pero wala pa siyang naririnig tungkol sa anumang tagapangulo. Dapat talaga nating pasalamatan ng husto si Manager Jiang sa kanyang pagpapahalaga. Tama ang sinabi ni Gia. Magpapareserba agad ako sa pinakamagandang hotel sa lungsod ng Hucheng. Manager Jiang, sana po ay mapaunlakan ninyo ang aming imbitasyon. Bakit ka nagmamadali? Hintayin mo muna akong matapos sa pagsasalita. Hindi pa huli ang lahat para magsaya. Noong ako pang ehekutibong direktor, ay wala talagang tagapangulo sa itaas ko. Ngunit, mula sa araw na ito, ang bagong tagapangulo ng UG Media ay magsisimula na sa kanyang tungkulin. Mula ngayon, ang buong kumpanya ay pamamahalaan na mismo ng tagapangulo. Siyempre, kabilang na rin dyan ang bagong talagang ehekutibong direktor na katulad mo. Manager Jiang, nagbibiro po ba kayo? May bagong chairman ang UG. Bakit wala akong alam tungkol dito? Manager Jiang, sino ba talaga itong bagong chairman ng UG? Huwag mong sabihing, Imposible. Ito? Paano ito naging posible? Alam niyo na pala. Tama?
Ang bagong chairman ng UG Media ay walang iba kundi siya, si Yang Shi, si Binibining Yang. Ano? Siya ang bagong chairman ng UG Media. Hindi maaari. Paanong naging chairperson si Yang Shi? Hindi rin ito sumusunod sa proseso ng kumpanya. Oo nga, Manager Jiang, huwag niyo naman itong biruin dahil seryosong bagay ito. Isa lang siyang may bahay na araw-araw ay naghahatid lang ng tsaa at tubig sa lahat. Paanong siya ang naging chairperson ng UG Media? Baka nagkakamali lang kayo? Tumahimik ka. Si Yang Shi ang tanging tagapagmana ng pamilya Yang. Ang UG Media ay pag-aari ng pamilya Yang, kaya nararapat lang na siya ang maging chairperson nito. Wala kayong karapatang magduda. Ano? Si Xishi pala ang tagapagmana ng UG Media. Nagawa niya itong ilihim sa atin ng ganito katagal. Pero pamilya tayo, Yang Shi. Oo nga, magkapamilya tayo. May kapal pa ba ng mukha mong sabihin ang salitang pamilya sa akin? Ang dahilan kung bakit ko ito itinago ay para protektahan ang kaunting natitirang dignidad ni Shu Huanshan. Ako? Shu Huanshan. Binalak kong maging hagdan mo para sa iyong mabilis na pag-angat at sasabihin ko sana sa iyo ang totoo kapag kaya mo nang maging executive director. Pero hindi ko akalain na ang lahat ng pagsasakripisyo ko ng maraming taon ay itatapon mo lang na parang basura. Dahil dito, wala na akong dahilan para magtago pa. Jiang Yisheng. Chairperson, Simula ngayong araw, puputulin ko na ang ugnayan ko sa pamilya Shu. Ang lahat ng bagay tungkol sa pamilya Shu ay hindi na kailangan ng espesyal na pagtrato, dadaan na ang lahat sa tamang proseso. At saka, Shu Huanshan, may kakayahan ka naman na pumalit sa posisyon ng executive director, pero kailangan mong sumunod sa akin. Kung tatanggapin mo ito, mananatili sa iyo ang posisyong ito. Tungkol naman kay Zhang Jiajia, dahil sa pang-aakit sa lalaking may asawa at pagkakaroon ng malaswang relasyon, sisibakin ka na sa trabaho simula ngayong araw. At ikaw naman, Shu Jing. Yang Shi, hipag, magkapamilya naman tayo. Tumahimik ka. Sinong kapamilya mo? Sa susunod na gamitin mo uli ang pangalan ng pamilya Yang at Yuchi para mangloko, huwag mong isiping palalampasin ko ito. At isa pa, mula ngayon ay wala ng kahit anong koneksyon sa negosyo ang pamilya Yang at Yuchi sa pamilya Shu. Hipag, parang pinatay mo na rin ako niyan. Normal lang naman sa magkapamilya ang magkaroon ng maliit na away. Bakit napakalupit ng puso mo? Oo nga naman. Sino bang pamilya ang hindi nag-aaway? Hindi mo naman kailangang gawin ito sa maliit na bagay lang. Hingi na ako ng tawad sa'yo. Binigyan na kita ng pagkakataong makabawi dahil sa pinagsamahan natin noon. Sa loob ng maraming taon, alam mo kung gaano karami ang ginawa mo gamit ang pangalan ng Yuchi. Alam mo iyan sa sarili mo. Kung walang naniningil sa iyo noon pa, dahil iyon sa ako ang nag-aayos ng mga kalat mo. Pero paano mo ako tinrato? Huanshan, tingnan mo siya. Nagwawala na siya rito. Huanshan, pakiusap, pagsabihan mo naman siya. Kung hindi, ay katapusan na nating dalawa ng ate mo. Huanshan? Huanshan, sabihin mo sa kanya na wala tayong relasyon, hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Iksisi naman. Manahimik ka. May mukha ka pang magmakaawa para sa kanila. Hindi ganoon iyon. Iniisip ko lang na hindi dapat ganito ang lahat. Nangyari lang naman ito dahil itinago mo ang katotohanan kaya naging ganito. At saka, lalabas na. Ang anak natin malapit na. Kailangan mo ring isipin ang bata, hindi ba? May kapal pa ng mukha kang banggitin ng bata? Shu Huanshan. Nasusuka ako kapag nakikita kita ngayon. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka. Pati na rin kayo, lumayas kayong lahat. Alang-alang sa bata, hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Alagaan mong mabuti ang kalusugan mo, ha? Binibini, wag na po kayong magalit, ingatan po ang bata. Ayos lang ako, Tita Jiang. Huwag mo akong alalahanin. Doktor, Huwag kang mag-alala. Malusog ang bata. mabuti naman kung ganoon. Nararamdaman kong medyo mabigat ang batang ito. Parang manganganak na yata ako. Upo ka, bilis. Bilisan ang pagtulak ng stretcher. Itulak ka? Huanshan, bilisan mong hanapin at pabalikin si Yang Si. Dahil kung hindi, masisira ang kinabukasan ko. Hindi ko man lang alam kung nasaan siya, paano ko siya hahanapin. Huwag kayong mag-alala, Yang Shi. Tatawagan ko ang asawa mo ngayon din para papuntahin siya rito. Wag na. Tatawagan ko siya ngayon din. Ang asawa ko ay patay na. Huanshan, sa tingin mo ba si Yang Shi ay pumunta sa kumpanya? Posible, pupunta tayo sa kumpanya para hanapin siya.
Malusog ang bata. Salamat. Baby. Tinalikuran tayo ng tatay mo. Mula ngayon, Yang Lele na ang pangalan mo. Hello, Sixie. Nasaan ka? Pumunta ako sa kumpanya mo para hanapin ka, pero hindi kita nahanap. Xu Huanshan, nakalimutan mo na yata pati ang kabuwanan ko ngayon. Sabi ko na nga ba, ang iwan ka ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Gusto mo akong makita? Sige, magkita tayo mamaya. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mawawala ang lahat sa iyo at sa kabit mo. Sige. Sisi, hihintayin na lang kita rito sa lounge ng kumpanya. Anong balita? Sabi ni Yangsi, papunta na siya rito agad. Sus? Isipin mo naman ang babaeng yan, buntis na nga siya. Ha, pero isang tawag mo lang, takbo agad para makita ka. Sa totoo lang, isa lang siyang aso na baliw sa pagmamahal sa iyo. Mabuti naman. Dahil ganito na rin lang, kung hindi siya magbabayad sa ginawa niya ngayon, hindi ko siya mapapatawad. Uy, Kuya Huanshan, sandali lang. Huwag mong kalimutang tulungan akong ma-promote at madagdagan ang sweldo ko, ha? Sige, tanda ko naman ang mga sinabi mo. Chairman, hayaan niyo pong ako ang maghiganti para sa inyo mamaya. Huwag na. Away namin ito. Gusto kong ako mismo ang magtapos sa masamang ugnayang ito. Hoy, tingnan nyo. Nandyan na si Yangshi. Ang lakas ng loob niyang paghintayin tayo ng matagal. Hindi niya talaga alam kung sino ang nasa itaas. Kuya Huanshan, tingnan mo ang bagal niyang dumating. Mamaya, dapat mo siyang piliting humingi ng tawad ng maayos. Huwag kang mag-alala. Siguradong bibigyan ko siya ng leksyon mamaya. Xu Huanshan, sinasabi mo bang bibigyan mo ako ng leksyon? Sige nga, subukan mo. Gusto kong marinig kung paano mo ako bibigyan ng leksyon. Sishi, alam kong mahal mo pa rin ako. Huwag ka nang mangarap. Wala na akong anumang inaasahan sa iyo. Sishi, huwag ka nang magpanggap kung hindi mo na ako mahal. Bakit sa isang tawag ko lang ay pumunta ka agad dito? Ganoon nga, pinagbubuntis mo kaya ang anak ni Kuya Huanshan. Huwag mong sabihing gusto mong lumaking walang ama ang anak mo? Tama. Kahit ano pang mangyari, ako pa rin ang... Teka, nasaan ang anak ko? Hindi kaya ipinalaglag niya ang bata? Yangshi, sarili nyo itong laman at dugo ni Huanshan. Bakit ang sama ng ugali mo? Anong gagawin natin? Mukhang pati ang anak nyo ay ipinalaglag na ni Yangsi. Mukhang sagad sa buto ang galit niya sa iyo. Ano pa nga ba ang magagawa? Hinding-hindi natin siya pwedeng galitin ngayon. Yang Shi, hindi lang ito ang anak mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Huanshan ngayon din. Tapos na ba kayo sa panggugulo nyo? Ang lakas ng loob mo, malandi ka. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ate, pwede bang huwag ka nang manggulo? Siksi, alam kong nagkamali ako noon. Sumusumpa ako. Naaalagaan na kita ng mabuti mula ngayon, ha? Pasensya na, wala na akong balak na bigyan ka pa ng kahit anong pagkakataon. Pasensya na pero wala na akong balak na bigyan ka pa ng anumang pagkakataon. Shishi, sabi nga nila ay madali lang magkaayos ang mag-asawa pagkatapos ng away. Lalo na't maliit na hindi pagkakaunawaan lang naman ito sa pagitan natin. Ang kapal din ng mukha mong sabihin yan. Hindi na kayo nahihiya sa ibang tao tapos may mukha ka pang sabihing hindi pagkakaunawaan lang ito. Yangshi, naging malapit lang naman kaming dalawa, ng kaunti. Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa sinasabi mo? Halo, Binibining Yang, may magandang balita ako sa inyo dahil malusog at normal ang lahat sa inyong anak. maraming salamat ha. Mabuti naman kung ganoon. May kailangan lang akong asikasuhin dito at susunduin ko siya mamaya. Salamat sa pag-aalaga. Sisi, aba, nanganak ka na pala. Wala nang anumang koneksyon sa iyo ang anak ko at pati na ako. Shishi, alam kong galit ka pa rin sa akin pero sigurado akong mahal mo pa rin ako, hindi ba? Zishi, umuwi na tayo. Xu Huanshan, lumayo ka sa aming binibini. Xu Huanshan, huwag kang masyadong bilib sa sarili mo dahil wala na akong nararamdaman para sa iyo. Paano nangyari yon? Kung hindi mo na ako mahal, bakit mo pa itinuloy ang panganganak sa bata? Tama nga naman, Yangshi, kahit anong mangyari ay magkakilala pa rin naman tayo. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Ipinapangako kong gagawin ko ang lahat para magtrabaho ng mabuti at palakihin ang kumpanya nyo at nyo. Sisi,
Huwag ka na sanang magalit. Hayaan mo kung bigyan ng pangalan ng bata. Ano kaya kung Shu Cheng? Katulad ko na tapat magtrabaho at may dangal na tao. Sa tingin mo ba ay maayos yon? Shu Huanshan, huwag ka nang managinip ng gising. Ano man ang maging apelyido ng bata ay wala nang kinalaman sa pamilya Shu. Security. Ilabas sila rito. Manager Yang, maawa po kayo. Sandali lang. Sishi, kung may nagawa man akong mali ay gagawin ko ang lahat para magbago. Nakikiusap ako sa iyo na huwag mo nang paalisin si Jia. Maaari ba? Jaja pa talaga ang tawag mo. Napakalambing naman yata. Ilabas sila. Shishi. Jia, ayos ka lang ba? Huanshan, ano na ang gagawin ko? Wala na akong ibang maaasahan kundi ang sahod ko sa kumpanya. Ngayong tinanggal na ako ay siguradong wala na ring tatanggap sa akin sa ibang kumpanya. Ano na ang gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Tapos na ang lahat. Wala na talaga. Nabaliwala na lahat ng mga kontrata ko. Huanshan, tulungan mo ang ate mo. Kinansela ng Yuchi ang lahat ng mga kontrata ko. Ngayon ay kailangan ko pang magbayad ng malaking halaga para sa mga danyos. Dahil hinahanap na ako ng mga nagpautang sa akin, bilisan mo at mag-isip ka ng paraan. Yang Shi, tumigil ka riyan. Shu Huanshan, Hayaan mo siyang magsalita. Yang Si, may kaunti ka pa bang pagkatao? Oo, nagkamali sila pero hindi ba humingi na sila ng paumanhin? Kailangan mo ba talagang palakihin ang maliit na bagay na ito? Gusto mo ba talaga silang mamatay para lang maging masaya ka? Tsaka magkaibigan lang kami ni Jaja at ang mga ginawa ng ate ko ay hindi naman ganoon kalaking issue. Kailangan mo ba talagang mamatay sa dahil lang dito may kaunti ka pa bang pagkatao? Shu Huanshan. Ang buong pamilyang Shu ay mga walang utang na loob. Paano niyo ba tinrato ang tagapangulo noon? Ngayon iniisip niyo na malupit ang tagapangulo ha? Para sa akin hindi pa iyon sapat. Kung hindi ako nagkakamali dapat ay nasa shooting ka ng advertisement ngayon. Bakit ka nandito? May pinirmahan tayong kontrata. Kung maantala ang pag-shoot, ikaw na si Shu Huanshan ang mananagot sa paglabag sa kontrata. Bahala na. Paglabag lang naman sa kontrata, hindi ba? Idemanda mo ako kung kaya mo. Tara na. Nasayang ang maraming taon sa walang utang na loob na ito. Sa tingin ko ay hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Ang tao ay laging nagkakamali. Nakalipas na ang lahat. Tita Jiang, huwag kang mag-alala. Gawin lang natin ang tama ayon sa trabaho. Alis na tayo. Patawad, kasalanan ko ang lahat. Hindi mo kasalanan, Jia. Kayo ni Huanshan ay nagmamahalan lang masyado lang praning si Yang Shi at piniling itago ang pagkakakilanlan niya. Sinasadya niyang gawan tayo ng patibong. Sapat na iyan wala nang saysay ang mga sinasabi mo sa puntong ito. Ngayong alam na ang katayuan niya kung gusto nating manatili sa lungsod ng Hucheng. Kailangan nating humingi ng tawad sa kanya. Sa huli siya pa rin ang ina ng anak mo. Kung naging mabuti lang ang pakikitungo mo sa kanya, hindi niya tayo itataboy ng ganito. Hindi ako pupunta. May naisip akong paraan na baka makatulong sa ating sitwasyon. Maganda ng ideya iyan. Sa ganitong paraan, hindi na magiging tagapangulo si Yang Shi. Hindi na niya maipagmamayabang ang kapangyarihan niya sa harap namin ni Huanshan. Huanshan, ano sa tingin mo? Maganda ang ideyang ito pero masyadong malaki ang panganib. Huanshan, tingnan mo kung paano tayo ginipit ni Yang Shi pati na si Jia. Kung hindi tayo lalaban, hihintayin na lang ba nating mamatay? Ate Jingjing, huwag po muna kayong mag-alala. Alam ko na si Huanshan ay isang taong may malasakit at prinsipyo. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsasama, hindi iyon madaling pakawalan. Naiintindihan ko naman talaga. O kaya ay kalimutan na lang natin ang tungkol sa bagay na ito. Jia, sandali lang. Ganoon na ba talaga kahalaga sina Huanshan at Yang Shi sa puso mo? Mas mahalaga pa kaysa sa ating dalawa ni Jia? Sige na nga, makikipagtulungan ako sa inyo. Talagang sumobra na ang ginawa ni Yang Si sa pagkakataong ito. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Pero kahit ano pang mangyari, siya pa rin ang ina ng anak ko. Dapat ay alam natin ang limitasyon sa gagawin natin. Naiintindihan niyo ba? At kung kailan ko sinabing huminto, dapat ay huminto na. Sige, kung ano ang sabihin mo, iyon ang masusunod. Sige, susunod kami sa lahat ng gusto mo. Magsisimula tayo kung kailan mo sabihin, at matatapos tayo kung kailan mo gusto. Ang lakas ng loob ng Shu Huanshan na ito na lumabag sa kontrata. Mukhang tapat talaga ang nararamdaman niya para kay Jiang Jia. Ikaw talaga. Masyadong madaling maawa. Kung ako ang tatanungin, Hindi po maganda ito. May malaking problema? CEO?
Chairperson. Bakit ka natataranta? Hindi naman guguho ang mundo, di ba? Sabihin mo ng maayos. Anong nangyari? Oo nga, dahan-dahan lang sa pagsasalita. Ang mga artista sa ilalim ng kumpanya, sabay-sabay na nag-anunsyo na kakanselahin ang kanilang mga kontrata. Ngayon, ang buong kumpanya ay magulo na ang lahat. Ano? Pakihanda ang inyong sarili at kumalma muna kayong lahat. Magbibigay ang Yuchi ng kasiyasyang sagot sa inyo. Lahat po. Sila ang chairperson at CEO ng Yuchi. Tiyak na matutulungan nila kayong ayusin ang mga problema nyo. Gusto nyo pa bang ituloy ang negosyong ito? Kailan nyo ibabayad sa akin ang utang nyo? Maayos naman ang usapan ng pinirmahan ng kontrata. Pero nasaan na sila ngayon? Dapat kayong magbayad ng danyos. Napakasama nyo, kailangang isuplong ang walang pusong kumpanyang ito. Magbayad kayo. Magbayad kayo. Maari bang kumalma muna ang lahat? At pakinggan muna ako? Sino ang responsable sa grupong ito? Kami ang investigation team. Magandang araw po. Ako ang CEO ng Yuchi. Ako ang may ganap na responsibilidad sa lahat ng usapin ng grupo, kaya sa akin nyo na lang itanong kung may problema man. Tita Jiang, nagretiro na po kayo, kaya huwag na po kayong mag-alala. Hindi ko pwedeng hayaang palagi nyo na lang akong protektahan. Xiaoxi. Magtiwala lang po kayo. Magandang araw. Ako si Yang Shi, ang chairperson ng Yuchi. Ako ang may ganap na responsibilidad sa lahat ng operasyon ng kumpanya. Marami kaming natanggap na sumbong tungkol sa inyong kumpanya, kabilang na ang hindi pagbabayad ng utang at paglabag sa mga kontrata. Totoo ba ang mga ito? Sa tingin ko, ay nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan dito. May kinakaharap nga na ilang hindi inaasahang problema ang grupo ngayon. Pero hinding-hindi sisirain ng Yuchi ang interes ng sinumang partner namin, iyan ang masisiguro ko sa inyo. Pero kailangan ko ng kaunting oras. Gagawin ko ang lahat para bumalik sa normal ang operasyon ng kumpanya sa lalong madaling panahon. 5 oras? Pagkatapos ng 5 oras, kapag hindi pa rin bumalik sa normal ang Yuchi, mapipilitan kaming idaan na ito sa legal na paraan. Salamat po sa inyong pag-unawa. Hoy, huwag kayong umalis. Hoy, huwag kayong aalis sandali lang. Susubukan ko munang tawagan ang mga artista para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Sige. Huwag po muna kayong mag-alala. Kumalma muna kayo. Lulutasin namin ito agad. Bakit ayaw nilang sagutin ang mga tawag ko? Ayaw nilang sumagot? Hindi ko alam kung ano ang pinaggagawa nila. Kung ano ang pinaggagawa nila. Siyempre, para tuluyan ng bumagsak ang Yuchi. Huwag ka na ring mag-aksaya ng panahon, hindi talaga nila sasagutin ang mga tawag nyo. Sa halip na gawin iyan, mas mabuting isipin nyo na lang kung anong gagawin nyo kapag tapos na ang Yuchi. Ha 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 ha. Shujing, Zhang Jiajia, lahat ng ito ay pakana nyo, di ba? Tama, ako nga at ano namang magagawa nyo? Pumasok kayong lahat. Kayong mga walang utang na loob. Ang laki ng ginastos ng kumpanya para sikat kayo tapos ganyan lang ang igaganti nyo? Manager Jiang, wala na talaga kaming magagawa. Shujing, alam kong hindi nyo lang itong dalawa magagawa. Nasaan si Xu Huanshan? Palabasin mo siya. Duwag siyang magpakita pagkatapos ng ginawa niya, di ba? Xu Huanshan, ikaw nga talaga. Ano ba ang ginawa mo? Manager Jiang, pwede kang kumain ng kahit ano, pero huwag kang basta-basta magbibitaw ng salita. Isa lang akong maliit na artista. Ano ba ang magagawa ko? Pero ang totoo, binigyan ko lang sila ng payo base sa karanasan ng mga nauna sa kanila. Xu Huanshan, hindi ka ba nahihiya sa mga sinasabi mo? Ano ba ang sinabi niya sa inyo para magawa niyo ang ganitong bagay? Chairman, sinabi ni Kuya Shu na kapag hindi kami nakinig sa kanya, hinding-hindi na kami makakapagtrabaho sa industriya. Alam niyo naman, ang impluensya ni Kuya Shu sa industriya ng lungsod ng Hucheng, kaya wala kaming lakas ng loob na banggain siya. Xu Huanshan, ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba dahil sikat ka at may posisyon ay pwede mo na kaming apihin? Wala ka na bang natitirang konsensya? Ay naku, Manager Jiang, huwag kang masyadong emosyonal. Matanda na kayo. Kailangan nyo ring ingatan ang inyong kalusugan. Hayaan nyo na kaming mga kabataan ang magpatakbo ng kumpanya ngayon. Nililinaw ko lang ang lahat ngayon. Basta sumunod lang si Yangsi sa akin ng maayos, papabalikin ko na sila agad. Xu Huanshan, hayop ka. Ano ba ang gusto mong ipagawa sa akin? Wala naman masyado. Gusto lang naming bumaba ka sa pwesto mo bilang chairman at ilipat mo ang mga shares ng Yuchi kay Huanshan. Ganoon lang kasimple. Pero huwag kang mag-alala. Mag-iiwan pa rin ako ng kaunting ari-arian para sa iyo. Total, naging mag-asawa rin naman tayo ng maraming taon
Hindi naman ako ganoon kasama para pabayaan ka. Ang kapal ng mukha mong sabihin ng mga iyan. Paano mo nasisikmura ang mga salitang iyan? Sa isang salita mo lang, gusto mo nang makuha ang lahat ng shares ng Yuchi? Jiang Yisheng, binibigyan na kita ng respeto pero inaabuso mo, di ba? Ikaw, hindi ka na ang chairman ng Yuchi. Usapan namin ito ni Yangtze. Ikaw na matandang hukluban, huwag kang makialam. Ano bang akala mo sa sarili mo? At sa tingin mo ay karapat-dapat kang tumayo rito? Xiaoxi. Ang kakayahan ni Huanshan ay kitang-kita ng lahat. Ang pamamahala sa grupo ay ang inaasahan ng lahat. Xiaoxi, wag. Ang Yuchi ay ang buong buhay na pinaghirapan ni Ginoong Yang. Hinding-hindi ito dapat mahulog sa kamay ng walang utang na loob na hayop na iyan. Tita Jiang. Dahil nga ang Yuchi ay ang pinaghirapan ng aking ama, hindi ko kayang panoorin na lang itong masira. Kahit na kailangan kong ibigay ang lahat ng mayroon ako, ay handa akong gawin ito. Xiaoxi, Hindi ba paglilipat lang naman ito ng mga share? Pipirma ako. Sandali. Teka lang. Hindi pwedeng pirmahan. Sino ka ba sa akala mo? Saan ka ba nanggaling? Lumayas ka rito ngayon din. Ang taong ito, parang nakita ko na sa kung saan. Ginoo, magkakilala ba tayo? Director Yang, narinig ko lang ang mga nangyari kanina sa may pintuan. Sa tingin ko, ay hindi ito nararapat para sa inyo. Kaya gusto ko pong humingi ng pagkakataon na ipagkatiwala sa akin ang UG Media. Sinisiguro ko na ang UG Media ay magiging sa lungsod ng Hucheng at maging sa buong bansa na pinakamalaking kumpanya ng entertainment media. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Kilala mo ba kung sino ang kapatid ko? Siya ang kampeon sa paligsahan ng hari ng awit. Isang sikat na kalahok na nasa antas ng hari ng awit. Ang basurang gaya mo, ay may karapatan pa bang makipagkumpetensya sa kanya? Oo nga, hindi ka pa namin nakikita kailanman. Paano ka namin paniniwalaan? Ginoo, salamat sa iyong kabutihang loob. Huwag mo na lang silang pansinin. Director Yang, isa lang siyang maliit na mang-aawit at hindi siya karapat-dapat sa atensyon ko. Hahaha. Wala ka namang kakayahan, pero ang yabang mo. Simula noong nag-umpisa ako sa industriya, wala pang nangahas na kumausap sa akin ng ganyan. Huanshan, wag mo na lang itong dibdibin. Sa lungsod ng Hucheng na mundo ng showbiz ay nagtatrabaho ako ng napakaraming taon pero hindi ko pa siya nakita kailanman. Isang maliit na tao na hindi alam ang kanyang limitasyon, hindi siya karapat-dapat sa atensyon mo. Bata, pinapayuhan kitang matutukang lumugar at umalis ka na riyan. Ginoo, salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Pero ang bagay na ito ay hindi mo kayang pakialaman. Ayaw kitang madamay. Umalis ka na lang. Naaalala ko na kung sino siya. Si Gu Zhechuan. Ikaw si Gu Zhechuan, di ba? Ang sikat na pandaigdigang hari noon, pero biglang nag-anunsyong magre-retiro ng rurok ng kasikatan. Bakit ka biglang bumalik? Tama ka, ako nga si Gu Zhechuan. Pero, wag mo nang banggitin ang tungkol sa pagiging hari na yan. Dahil lahat ng iyon ay nakaraan na. Ano? Ang pandaigdigang hari Gu Zhechuan? Paano mangyayari iyon? Matagal na siyang nagretiro at nanirahan na ng tahimik sa ibang bansa. Siya nga talaga iyon. Tingnan mo ang larawang ito. Siya talaga si Gu Zhechuan. Patingin nga. Hamp. Magkamukha lang sila ng kaunti. Siguro alam niyang kamukha niya si Gu Zhechuan at alam din niyang ang haring Gu ay naninirahan sa ibang bansa. Kaya naman, siya ay naglalakad ng walang takot para manloko ng ibang tao. Nanirahan nga ako ng tahimik sa ibang bansa noon, pero may narinig akong balita, kaya nagmamadali akong bumalik. Di ba gusto mong malaman kung ako nga ba si Gu Zhechuan? Napakadali lang. Ito ang aking ID card at ang sertipikong ibinigay nila sa akin noong manalo ako bilang pinakamahusay na aktor. Tingnan ninyo hanggat gusto nyo. Ito. Siya nga talaga ang haring Gu. Ito ay... Naintindihan niyo ba? Kayong lahat? Ngayong sumali na ang haring Gu sa Yuchi, siguradong magtatagumpay at uunlad ang Yuchi. Anong karapatan ni Shu Huanshan na iban kayo? Kapag naintindihan niyo na ay bumalik na kayo agad sa trabaho. Sige, babalik na kami agad. Tara na. Kailangang bumalik na tayo agad. Ay! Bumalik kayo. Bumalik kayong lahat dito. Kayo. Nagkamali kayo ng kalkula. Gu Zhechuan, bakit? Bakit kailangan mong bumalik sa ganitong oras? Ginoong Gu, mayroon din akong isang tanong. Noong nagtago kayo noon, wala kaming balita sa inyo ng maraming taon. Bakit kayo biglang nagpakita ngayon? Bumalik ako para lang tulungan ka. Para tulungan ako.
Ano ang sinasabi mo? Matagal na tayong hindi nagkita. Naaalala mo pa ba ako? Magkakilala ba tayo? Wala ka na bang maalala tungkol sa akin? Hayaan mo na. Tutal ay matagal na ring panahon ang lumipas. Ang dahilan kung bakit nagmadali akong bumalik dito ay dahil nabalitaan kong nagdiborsyo ka na. Hinding-hindi ko na palalampasin ang pagkakataong ito. Kaya naman, Yang Shi, maaari mo bang bigyan ako ng pagkakataon na ligawan ka? Ako. Director Yang, si Jin Onggu ay isang world-class na superstar noon. Tatanggihan mo pa ba siya? Sige. Sa ngalan ng UG Media, nagpapasalamat ako sa inyong pagpili sa amin. Maligayang pagdating sa UG Media. Maligayang pagdating lang ba? Talaga sa kumpanya nyo? Ang ibang mga bagay, pag-usapan na lang natin sa susunod. Napakagaling mo, Yang Si. May iba ka na palang lalaki sa labas noon pa. May gana ka pang sabihing nagtataksil ako. Ang kapal talaga ng mukha mo. Xu Huanshan, sa loob ng ilang taon ng pagsasama ninyo ni Sixi, kailanman ay wala kaming naging komunikasyon ni Sishi. Ikaw lang ang paulit-ulit na nagtaksil sa kanya at nanakit sa kanya. Ngayon, ay may mukha ka pang magbaliktad ng sitwasyon dito. Manahimik ka. Nakipagdiborsyo na sa iyo si Shishi. Kung sasagutin man niya ang panliligaw ko, ay wala na itong kinalaman sa iyo. Isama mo ang tambak na basurang ito sa tabi mo at lumayas kayo rito. Hindi pa tapos ito. Humanda ka sa akin. Shishi, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nagsisisi lang ako ng kaunti. Nagsisisi na minahal ko ang isang katulad mong basura. Pasensya na. At nakita mo pa ang nakakahiya kong sitwasyon. Huwag mong sabihin niyan. Ang mga bagay na nangyari na, hayaan na nating lumipas ang mga iyon. Simula ngayon ay nandito lang ako sa likuran mo, hinding-hindi ko nahahayaang mangyari uli ang ganitong bagay. Sige na, asikasuhin muna natin ang bagay na ito. Salamat. Jin Onggu, dito po tayo. Nakaranas na ako ng isang bigong relasyon. Ayaw ko nang maulit pa ang parehong pagkakamali. Talagang isa siyang world-class superstar. Matapos ang mahabang panahon ng pagtatago, hindi pa rin kumukupas ang kasikatan niya. Nagpakita lang siya ng sandali. Ang dami ng dumarating na mga kontrata sa trabaho na hindi na namin kayang ubusin. Xiaoxi, paano mo ba siya nakilala? Tita Jiang, iyan din ang tanong ko. Nagkita na ba talaga kami noon at saan? Tay, sinabi ko na pong ayaw kong magpakasal. Gusto ko lang pakasalan ang taong mahal ko. Hi, Xiaoxi, bumalik ka rito? Tito Yang, dahil mukhang ayaw talaga ni Xiaoxi, kansilahin na lang po natin ang kasal? Kahit na bata pa lang ako ay gusto ko na siya, hindi ko rin kayang pilitin siya. Hay naku. Zechuan, ikaw muna, bigyan mo pa si Tito ng kaunting oras. Kakausapin ko na lang ulit si Xiaoxi. At saka, bagay na bagay talaga kayong dalawa ni Xiaoxi. Tito Yang, ang pinakaimportanteng bagay sa kasal ay ang pagmamahalan. Kung talagang ayaw sa akin ni Xiaoxi, kahit pilitin mo pa siyang pakasalan ako, hindi rin siya magiging masaya. Hey, sige. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Si Xiaoxi, araw-araw na lang siyang nasa opisina, puntahan mo na lang muna siya roon. Kung ayaw pa rin niya, edi wala na tayong magagawa. Opo. Miss, sinunod ko po ang utos ninyo tungkol sa pagkuha kay Xu Huanshan pagkatapos ng album, tapos na po ang lahat. Salamat sa pagod ninyo, Tita Jiang. Walang anuman po. Sa inyo naman ang kumpanya, isang salita nyo lang ay masusunod agad kung sino ang gusto nyong kunin. Pero dahil naging mabait ka sa pagkuha sa kanya, bakit hindi mo sa kanya sabihin na ikaw ang chairman ng UG Media? Hindi naman talaga mahalaga kung ano ang katayuan ko. Ang mahalaga ay maging matagumpay ang kanyang karera. Balang araw kapag naging executive director na siya ng kumpanya, doon mo na lang sabihin sa kanya dahil hindi pa naman huli ang lahat. Napakadali talagang kumita ng pera para sa mga lalaki. Mukhang si Binibining Sixi ay matagal na palang may mahal na iba. Mas mabuti pang mag-aral na lang ako sa ibang bansa. Walang dahilan para manatili pa sa masakit na lugar na ito. Kung hindi lang sana ako naging ganoon kaduwag noon at naging mas matapang lang, marahil ay hindi na kailangang magtiis ni Shishi ng ganoon karaming pasakit.
Huanshan, bilis, sabihin mo na, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Oo nga, Huanshan. May babayaran pa tayong utang para sa bahay. Hay naku, wag muna kayong magmadali. Mag-iisip pa ako ng paraan. Huanshan, sa tingin ko, itodo na natin ito ng tuluyan. Wala nang atrasan ito. Anong ibig mong sabihin? Dahil kinalaban na tayo ni Yangshi, lalabanan natin siya hanggang sa huli. Tama ang bayaw mo. Dahil naging ganoon siya kalupit sa atin, hindi na rin natin kailangang maging mabait sa kanya. Sige, sabihin mo, ano pa ang ibang paraan? May nakatakdang press conference ang UG Media sa Makalawa. Huanshan, ikaw ang bahalang mangalap ng mga negatibong balita tungkol sa kanila. Sabay nating hihilahin pababa ang UG Media at si Yangshi, patungo sa kanilang katapusan. Huanshan, tama ang sinabi ni Bayaw. Sige. Tutal, wala na rin naman kaming maayos na ugnayan ni Yangshi. Mas mabuting sirain na lang siya ng tuluyan. Direktor Yang, siya na po ba ang bagong pumirma na superstar ng UG Media na si Jigu Zechuan? Direktor Yang, totoo po ba ang balita na pinalayas niyo ang inyong asawa para sa bago niyong karelasyon at balak niyong gamitin ang resources ng kumpanya para pasikatin siya? Direktor Yang, wala na ba kayong pakialam sa inyong reputasyon sa ginagawa niyong ito? Yangshi, nakahalo na ang mga tao ko sa hanay ng mga reporter. Ngayong araw, sisiguraduhin ko magiging kahiya-hiya kayo ng iyong UG Media. Mga kaibigang reporter, huwag po muna kayong magmadali. Ang mga detalye ay matiyagang sasagutin ni Direktor Yang mamaya. Magandang araw po sa inyong lahat. Mga kaibigang reporter, ako ang tagapangulo ng UG Media, si Yangshi. Tungkol sa pagkakatanggal sa pwesto ni Shu Huanshan, ito ay dahil lamang sa sarili niyang mga pagkakamali. Direktor Yang, mukhang iba ang katotohanan ito sa narinig ko. Fumeng, press conference ito ng aking UG Media. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, nandito ako para ibunyag ang katotohanan sa mga reporter na nandito. Malinaw na tinanggal mo si Shu Huanshan para lamang sa sarili mong interes. Ano bang pinagsasabi mo? Ang totoo ay tinanggal ko siya dahil nangaliwa sila ni Zhang Jiajia. Tama iyon. Ang may kasalanan sa buong pangyayaring ito ay walang iba kundi si Shu Huanshan. Nagsisinungaling sila. Ang totoong nangyari ay nalaman namin ni Zhang Jiajia ang mga negatibong balita tungkol sa UG Media kaya nila kami gustong tanggalin. Hindi nyo pa siguro alam to, no? Sa totoo lang, matagal nang gumagawa ang UG Media ng mga madidilim na transaksyon. Huwag kang gumawa ng mga maling paratang. Shu Huanshan, nagkampihan ba kayo ni Fuming para pumunta rito at gumawa lang ng gulo? Ako ang nanggugulo? Nandito lang kami para isiwalat ang katotohanang pilit mong itinatago. Tama? Ang layunin namin sa pagpunta rito ay para hubaran ang iyong mapagpanggap na pagkatao sa harap ng lahat. Ako, mapagpanggap? Talagang masasabi niyo ang anumang kasinungalingan para lang sa sarili niyong kapakanan. Direktor Yang, mga payaso lang sila kaya huwag na kayong magpaapekto sa kanila. Mayroon kaming mga matitibay na ebidensya. Sa video na ito, makikita ang mga bahagi kung saan sinubukan ng UG Media na magpatupad ng malalaswang kalakaran. Samahan mong mabuti ang boss ngayong gabi. Pagkatapos niyan, sinisiguro kong sisikat ka ng husto. Ayoko. Sumunod ka? Sa akin? Kung hindi, huwag mong sisihin ang kumpanya kapag tinanggal ka sa industriya. Hihihi. Nakita ninyong lahat, di ba? Handa silang mambastos ng mga artista at ipitin pa ang karera ng mga ito para lang mapaligaya ang amo. Kaya naman pala matagal ko nang hindi nakikita si Ki Yun. Ang kapal naman talaga ng mukha nila para gawin ito. Mukhang kagalang-galang si Yangshi sa labas, pero isa pala siyang hayop na nakabihis na gagawin ng lahat para sa sariling interes. Direktor Yang, kailangan ninyong magbigay ng paliwanag tungkol sa bagay na ito, di ba? Wala akong dapat ipaliwanag. Alam naman ng lahat na ang kumpanya ko ay isang marangal na kumpanya. Kailanman ay hindi gumawa ang kumpanya ko ng anumang pagsasamantala sa mga artista. Halatang peke ang bidyong ito. Sinisiraan lang nila ako ng kusa at sadyang inarte lang ang lahat ng iyan. Yangshi, talaga namang hindi ka titigil hanggat hindi ka naharap sa ilog Huanghe. Jiajia, ipakita mo sa kanilang pinagsamang pahayag ni Ki Yun. Ito
ay ang pinagsamang pahayag ng ilang mga artista mula sa UG Media na nakaranas ng panggigipit kapalit ng pabor. Ngayon ay formal na kaming naghahain ng reklamo laban sa UG Media. Hindi ko akalain na higit sa isa ang nakaranas ng ganitong uri ng panggigipit. Si Ki Yun ang bida sa sikat na teleserye noon. May pangalan din ang iba pang mga artista rito. Ikinulong lang sila sa kontrata dahil ayaw nilang magpaubaya sa inyo. Dahil dito ay nasira ang kanilang mga pangarap na maging sikat. Sobrang lala naman ito. Paano nagagawa ng UG Media ang ganitong kaduming gawain? Ang ganyang klaseng basura ay nagpapatakbo pa ng kumpanya. Sinisira talaga nila ang moralidad ng lipunan. Paninirang puri lang yan. Ang dahilan kung bakit hindi na pinagtatrabaho si Chi Yun ay dahil sa masama niyang pag-uugali. Naninira ako? Pabayaan nating ang taong sangkot ang magsalita rito para malaman kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Sila talaga iyon. Pinilit nila akong gumawa ng malalaswang bagay kapalit ng pabor. Dahil hindi ako pumayag, itinago at pinagbawalan nila akong magtrabaho. Ay, halika kayo at tingnan nyo ito. Napakakaawa naman ng babaeng ito. Wala talagang hiya itong UG Media. Isang sikat na artista, nasira ang kinabukasan dahil lang sa ganitong walang modong kumpanya. Titiyakin kong mabubunyag ko ang lahat ng baho ng kumpanyang UG para tuluyang masira ang reputasyon ng kumpanyang ito. Chi Yun, gusto mo na bang kumawala sa kontrata mo sa UG Media? Kami ang magsisilbing boses mo ngayon. Ako? Gusto ko nang kumawala sa kontrata. Manager Yang, narinig mo naman siguro iyon? Matagal na gustong kumawala ni Ki Yun sa pagmamanipula nyo. Nandito ang maraming mga reporter. Kung matalino ka, formal nyo na siyang palayain sa kontrata at ibalik kay Ki Yun ang pagkakataong makatrabaho muli sa industriya. Hemp, tama yan. Hindi lang basta pagpapalaya sa kontrata ni Ki Yun ang dapat ninyong gawin. Kailangan nyo ring humingi ng tawad sa kanya sa harap ng publiko. Chi Yun, sigurado ka na bang gusto mong kanselahin ang kontrata? Kung gusto mong tapusin ang kontrata, iba-blacklist ka ng buong industriya. Manager Sue, ako? Manager Yang, nawawala ka na ba sa sarili? Ito na ang pagkakataon mo para kusang kanselahin ang kontrata kay Ki Yun at humingi ng paumanhin tapos nagagawa mo pa siyang pagbantaan. Direktor Yang, nakalatag na ang katotohanan sa harap mo, pero nagagawa mo pa ring pagbantaan ang biktima ng harapan. Ginagawa mo bang hangin lang ang mga kaibigang reporter na ito? Direktor Yang, masyado ka nang mapangahas. Ibubunyag namin mamaya ang lahat ng ginawa mo ngayong araw. Tama. Hindi na natin dapat hayaang magpatuloy ang kayabangan ng masamang kumpanyang ito. Chi Yun, tatanungin kita sa huling pagkakataon, sigurado ka bang gusto mong putulin ang kontrata? Kung iyan ang gusto mo, mapagbibigyan kita. Manager Sue. Ki Yun, basta tulungan mo akong pabagsakin ng UG Media, gagamitin ko ang mga rekurso ng UG Media para gawin kang isang sikat na bituin. Talaga ba? Gagawin ko ang lahat para makipagtulungan. Yang Shi, huwag mo na kaming paghintayin at magsayang ng oras. Malinaw na ang kagustuhan ni Chi Yun. Ayaw na niyang magpaapi sa inyo kailanman. Tama. Gusto ko nang tapusin ang kontrata. Direktor Yang, napakalinaw na ng gusto ng batang ito. Ano? May balak ka pa bang gumamit ng taktika para magpaantala? Sinasabi ko sa iyo, Direktor Yang, bilisan mo nang tapusin ang kontrata at humingi ng tawad. Huwag mo nang sayangin ang oras naming lahat dito. Sige, walang problema. Pumapayag akong tapusin ang kontrata, pero mayroon akong isang bagay na iaanunsyo. Simula ngayong araw, ibaban natin sa lahat ng aspeto ang host na si Ki Yun. Ang sinumang maglakas loob na makipagtulungan sa kanya ay itinuturing na kaaway ng UG Media. Ha? Manager Yang, nananaginip ka pa ba? Ikaw at ang iyong UG Media ay malapit nang masira ang reputasyon habang buhay. Nagagawa mo pa talagang magbanta sa iba? Masisira ang reputasyon ko habang buhay? Nagpapatawa ka ba? Nagpapatawa ako. Manager Yang, alam mo ba na ang mga ginawa mo ay ikinagalit na ng lahat? Tama iyan. Ang kumpanya ninyo ay hindi lamang nanamantala sa mga artista, kundi nagagawa nyo pang magbanta sa harap ng madla. Ang daming tao rito, kitang-kita naman nating lahat. Tama. Ang UG Media bilang nangungunang kumpanya sa industriya ay walang pakitang magandang ehemplo sa larangan. Sa halip ay gumagawa pa ng mga ganitong pandaraya. Gusto pa niyang gamitin ang kapangyarihan niya para mang-api. At i-blacklist ang isang inosenteng artista. Wala talaga siyang hiya.
Para sa akin, dapat tayong magkaisa para i-blacklist ang kumpanyang ito. I-blacklist. 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 Ibanyo siya. I-blacklist siya. Bakit ba kayo nagkakagulo rito nang hindi man lang alam ang katotohanan? Ano ang ibig mong sabihin? Maaring hindi nyo alam na naban si Ki Yun dahil napakagulo ng kaniyang pribadong buhay. Paano nangyari ang bagay na yun? Walang imposible rito. Noon, nalaman ng kumpanya ko na nakikipag-ugnayan siya sa iba't ibang sikat na tao at mga direktor, kaya naman binigyan namin siya ng mabigat na parusa. Hinding-hindi papayagan ng kumpanya ko na mangyari ang ganyang klaseng asal. Gaya nga ng sinabi ni Direktor Yang, masama na talaga ang reputasyon ni Chi Yun sa industriya noon pa man. Kung hindi ito agad nalaman ng kumpanya, tiyak na magdadala ito ng matinding negatibong epekto sa amin. Itigil mo ang pagsisinungaling. Si Ki Yun ay isang inosenteng bata lang. Xu Huanshan, sadyang matigas talaga ang ulo mo hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Ito ang mga dokumento sa record ni Ki Yun. Malinaw ang nakasulat dito. Pinarusahan si Ki Yun ng kumpanya dahil sa kaniyang hindi magandang asal. Ito, ano ba talaga ang nangyayari rito? Magkaiba ang sinasabi ng magkabilang panig. Alin ba ang totoo sa kanila? G, Shu, maaari ba kayong magbigay ng paliwanag sa amin? Siguradong peke ang dala niya. Hindi. Siguradong nalaman niya agad na pupunta tayo rito. Kaya sinadya niyang gumawa ng peking dokumento. Tama. Siguradong peke ang record na iyan. Sinadya iyang ipalsipika ni Yang Shi. Ayaw niyo pa ring maniwala? Sige, ipakikita ko sa inyo ang mas marami pang matibay na ebidensya. Director Yang, na-print na po ang mga larawan. Huwag niyong tignan. Huwag niyo itong titignan. Huwag niyong tignan. Totoo nga, mga larawan ito ni Ki Yun habang nasa hotel. Hindi ba ang direktor na kasama niya rito ay si Director Jin? Huwag niyong tingnan. Huwag niyo itong titignan. Chi Yun, inisip lang ng kumpanya ang reputasyon mo, kaya hindi namin agad isiniwalat ang mga ginawa mo noon. Ngayong gumawa ka na ng mga bagay na nakakasama sa kumpanya, huwag mo kaming sisihin kung maging malupit kami sa iyo. Siguradong nemeke ka lang. Huwag kayong maniwala sa kanya. Xu Huanshan, huwag mo nang sayangin ang iyong pagod. Kung sa tingin mo ay hindi sapat ang ebidensya, mayroon pa kaming ibang mga patunay rito. Ano sa tingin mo? Talagang hindi ko sinasadyang kalabanin ng kumpanya. Siya iyon. Pinagawa niya sa akin ang paninira. Nangakong gagawin akong sikat. Kaya tinulungan ko siyang gumawa ng mga negatibong balita laban sa kumpanya. Wala akong kinalaman dito. Wala akong kinalaman dito. Matapos ang lahat, ay ang Xu Huanshan na ito pala ang sadyang naninira. Napakakapal talaga ng muka. Nagkamali pala tayo ng hinala kay Director Yang kanina. Kasalanan itong lahat ng mga hamak na taong ito. Director Yang, hindi natin sila dapat palampasin. Manager Yang ay hindi. Si Shi, niloko lang ako ng Ki Yun na ito. Sabi niya sa akin ay pinagbintangan lang siya, kaya naman nagawa ko iyon. Ang ganitong mga kasinungalingan, sa tingin mo ba ay may maniniwala kapag sinabi mo iyan? Ilang taon ka na ba sa kumpanya? Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao itong si Ki Yun? Shixi. Xu Huanshan, hiwalay na kayo ni Yang Shi, kaya huwag kang tumawag ng ganyang kasweet. Xu Huanshan, tila ngayong araw ay kayo ang masisiraan ng puri ng tuluyan. Shishi, Manager Yang, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Maaari ba? Ipinapangako ko, hinding-hindi na ito mauulit muli. May isa pa akong gustong i-anunsyo sa lahat. Simula sa araw na ito, ibaban na sa buong industriya si Xu Huanshan. Walang kumpanya ang pwedeng makipagtulungan sa kanya. Dahil kung hindi, puputulin ng kumpanya ko sa mga susuway. Ang lahat ng ugnayan sa negosyo. Tapos na ako. Tapos na ang lahat. Akala mo ba makakatakas ka? Jiang Jiajia. Manager Yang, alam ko pong nagkamali ako. Pangako ko, pag nakita kita ulit, lalayo ako sa iyo ng husto. Dito sa mundo, walang gamot sa pagsisisi. Manager Yang, ginagawa lang din namin ang iniutos sa amin. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Siya ang nag-utos ng lahat ng ito. Siya ang nag-utos ng lahat ng nangyari ngayong araw. Tama. Siya ang gumawa ng lahat ng ito ay siya. Xu Huanshan, huwag mo akong pagbintangan ng ganyan. Pumunta lang ako rito ngayon para makiusyoso at wala akong sinabing kahit ano. Wala akong kinalaman dito. At ikaw din, Fuming, muntik ko nang makalimutan. Simula ngayong araw, blacklisted ka na rin. Walang kumpanya ang pwedeng tumanggap sa iyo. Ay, Director Yang, wala talaga akong kasalanan. Wala akong kinalaman dito. Mga tao,
Dalhin sila palayo. Ito? Ito na nga ay... Manager Yang, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pakawalan niyo kami. Yang, Hindi ko talaga gusto ang mga pagkain ganito. Tigilan mo na nga yan? May instant noodles na rito pero ayaw mo pang kumain. Pagod na ako sa trabaho araw-araw tapos kailangan pa kitang ipagluto. Anong klaseng ugali yan? Noong nandito pa si Yang Shi, 5 ulam at 1 sabaw ang hinahanda niya. Ngayong instant noodles na lang ang kinakain natin. Bakit hindi ako pwedeng magreklamo? Pinaghanda na nga kita ng instant noodles, dapat magpasalamat ka pa. Noong si Yang Shi ang nandito sa bahay, siya ang nagluluto at gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Ngayong sa akin na lahat napunta kahit lalaki ako, may narinig ka ba sa akin na reklamo? Huwag kang masyadong walang utang na loob. Sinong tinatawag mong walang utang na loob? Bingi ka ba? Kailangan ko pa bang ulitin para sa iyo? Yung si Yang Shi, napakabuting babae niyon. Kahit maging palamunin lang, hindi pa magawa ng maayos ni Huan Shan, kailangan pa naming buhayin ng isang walang kwentang tulad mo. Bakit mo nagagawang sabihin yan? Sobra ka na? Pinagpapasensyahan lang kita? Nagawa mo akong saktan? tama na. Huwag na kayong mag-away. Aray! Wag! Aray ko! Zhang Jahaya, tulungan mo naman akong awatin sila. Wala naman akong kinalaman at posisyon dito. Paano ako makikialam? Ikaw talaga. Kayo ring dalawa. Ang tatandaan nyo na, nag-aaway pa kayo. Huan Shan, naging ganito ang gulo sa bahay natin. Lahat ito ay kasalanan mo. Kasalanan ko? Oo, kasalanan mo talaga. Imbes na manatili ka na lang na palamunin sa maayos na paraan, pinili mo pang sumama sa matandang babaeng ito na walang kwenta. Hayaan mo na kung pinapahiya mo ang sarili mo, pero dinamay mo pa ang buong pamilya Shu. Napakamakasarili mo talaga. Si Yang Shi ay talaga namang wala kang masasabi dahil ang pamilya niya ay mayaman at makapangyarihan at pinaghirapan niyang alagaan ang buong pamilya natin. Hay! Tapos tignan mo siya. Ha? Para siyang donya sa loob ng bahay, wala siyang ginagawa kahit ano. Sino ka ba para pagsabihan ako ng ganyan? Sujing, noong nagmamakaawa ka sa akin na tulungan ang kumpanya mo, ang galing mong mambola. Bakit? Ngayong nakatalikod ka na ay wala ka ng pakialam, di ba? Ginamit lang kita noon. Wala ka ng kwenta ngayon. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, hindi mo man lang mapapantayan ang kuko sa paa ni Yang Shi. Ikaw? Huan Shan, gaano ba kahalaga ang pride mo? Magmadali ka at magmakaawa kay Yang Shi. Sabi nga sa kasabihan, kapag nag-away ang mag-asawa, nagbabati rin pagdating sa kama. Tsaka mahal na mahal ka ni Sixi noon. Malambot ang puso niya. Suyuin mo lang siya at magiging maayos ang lahat, di ba? Tignan mo ngayong wala si Yang Shi sa bahay. Naging ganito na ang itsura ng pamilya natin. Baon pa ako sa malaking utang. Sa mga darating na araw, paano na tayo mabubuhay? Tama ang ate mo. Nitong mga nakaraang taon ay nagtatampo lang naman ng kaunti si Yang Shi, pero sa ibang bagay ay wala ka talagang masasabi sa kanya. Ang mga babae, suyuin mo lang, ayos na. Dahil ang masayang pamilya ay nagdadala ng swerte. Tama. Wala nang ibang alam gawin si Shu Huanshan. Pero pagdating sa pambobola ng babae, siya ang numero 1. Pero, kung ngayon, mubalak na makipag-usap sa kanya, kailangan mo munang pumila. Ang King of Songs na si Gu Zechuan ay sunod ng sunod sa kanya. Ngayon, kahit gusto mo pa siyang amuhin, kailangan mo muna ng pagkakataon. He, sino ba sa tingin mo? Si Shu Huanshan. Ako, susuyuin siya. Nakakatawa. Shujing, alam kong nasa loob ka lang. Makinig kayong lahat. Kapag hindi pa kayo nagbayad, maghintay kayo at pupuntahan ko kayo riyan para turuan ng leksyon. Nandito na sa pinto ang mga naniningil. Hindi naman pwedeng magtago na lang tayo rito habang buhay, di ba? Makinig ka sa akin. Pumunta ka na agad at magmakaawa kay Yang Shi. Kung hindi, ikaw ang magbabayad ng mga utang ko. Magkano ba ang utang mo? Hindi naman ganoon kalaki. Mga 48 milyong piso lang naman. 48 milyong piso? At anong hindi malaki roon? Hay nako, Sujing. Huwag mo akong sisihin kung itatakwil kita. Ang utang mo, kahit isang kusing, ay hindi ko babayaran. Ang pinakamagagawa ko lang ay kapag nabugbog ka na, hahanapan kita ng mahusay na doktor. Kapatid, nakikiusap na ang ate mo sa iyo. Wala na talaga tayong maasahan sa kanya? Pumunta na lang tayo sa kumpanya para hanapin si Yang Shi. Total ay 4 na taon din naman tayong nagsama. Hindi naman siguro niya hahayaang mabugbog tayo, di ba? Magandang ideya yan. Tara, dumaan tayo sa pinto sa likod. Tara.
Hipag. Hipag! Hipag, Nasaan ang mga guwardiya? Guwardiya! Sandali lang. Pakinggan muna natin ang sasabihin nila. Yang Shi, nagkamali ako. Naging bulag at tanga ako. Patawarin mo ako. Simula noong naban at nalugi ang kumpanya, nabaon ako ng husto sa utang. Ngayon ay pinaparusahan na ako. Alang-alang na lang sa 4 na taon nating pagsasama. Pakiusap, iligtas mo ang kumpanya ko. Sige na. Oo nga. Pamilya naman tayo. Dito ka lang pala nagtatago, Shujing. Ako ang boss ng UG Media. Bakit? Nanggugulo ba kayo rito? Ang may utang ay dapat magbayad, iyan ang tama. Wala akong pakialam kung anong kumpanya yan. Napakahirap kumita ng pera ngayon. Kung hindi pa kayo magbabayad, wala na kaming ipapangbuhay. Yang Shi, pakiusap, iligtas mo kami. Tama? Pamilya naman tayo. Oo nga naman. Magkapamilya. Dapat talagang magtulungan. Pero mayroon akong isang kondisyon. Basta't matulungan mo kaming magbayad, kahit ano pa ang ipagawa mo, susunod kami sa iyo. Kayo ang nagsabi niyan. Huwag kayong aatras. Oo! Sapat na ang pera sa card na ito para pambayad sa utang niya. Kunin mo ito at huwag na kayong babalik dito para manggulo. Sige, sige. Sige po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Tara na. Tara na. Yang Shi, kung maraming salamat talaga sa pagkakataong ito. Salamat, Hipag. Maraming salamat talaga. Walang anuman. Pero hindi ko pa nasasabi ang kondisyon ko. Sabihin mo lang kahit ano. Aba, parang isinukat talaga sa inyong dalawa ang unipormeng ito pang janitor. Bagay na bagay sa inyo Magtrabaho kayo ng mabuti ha, hanggang sa mabayaran niyo ang utang sa akin. Kahit pamilya tayo, hindi ba't parang sobra na yata ito? Sa totoo lang, graduate kami sa sikat na universidad. Dapat magpasalamat ka dahil maganda ang mood ko at binayaran ko ang mga utang ninyo. Ano naman kung janitor? Nakakahiya ba iyon? Para sa akin, walang mataas o mababang trabaho. Sige. Hindi. Hindi yon ang gustong sabihin ni Shujing. Yang Ji, isipin mo namang mabuti. Ikaw ang chairman ng kumpanya, tapos kaming dalawa ay maglilinis lang dito bilang mga janitor? Kapag nalaman ito ng buong kumpanya, hindi ba't mapapahiya ka lang? Hindi ko iniisip na ang pagiging janitor ay mas mababa kaysa sa iba. Ang mga manggagawang nagpapakahirap gamit ang sariling mga kamay ang pinakamarangal. Ang nakakasuka sa inyo ay ang pagiging mga walang utang na loob at trader ninyong dalawa. Ayoko nang makipag-usap ng mahaba. Magtrabaho na lang kayo ng maigi bilang mga janitor sa kumpanya. Sige. Oo. Su Huansan, saan ka pupunta nang umaaligid-aligid dyan? Ano ba yung hawak mo? Patingin nga ako. Wala lang to. Teka. Ay naku, ikaw naman. Hoy. Hindi ba ito yung anniversary gift na ibinigay mo sa akin? Saan mo to dadalhin? Hindi sa ganun. Wala lang talaga ito. Hindi mo naman siguro ito. Ibibigay sa dati mong asawa? Hindi. Hindi ko gagawin yon. Bakit? Habang kasama mo ako, ay nagsisisi ka na? Ayos lang naman kung nagsisisi ka na. Ibalik mo sa akin ang perang ginastos ko para sa pamilya mo. Sige, Zhang Jia. Pagkatapos ng lahat ng pagmamahalan natin, bayarin lang pala ang dulo nito. Dahil sa pinagsamahan natin ng maraming taon, isang presyo na lang, 38 milyong piso. Para patas na tayo. Kundi, wag mong asahang magkakabalikan pa kayo. Paano mangyayari yon? Saan naman ako kukuha ng ganyang kalaking pera para sa iyo? Kung wala kang pera, hindi ba't mayroon ka pa nito? Hoy! Huwag mong galawin. Iyan. Kailan naging ganito si Shu Huanshan? Nag-away sila ng matindi ni Zhang Jia. Noong nag-aagawan sila sa pera ay aksidenteng tumama ang ulo niya. Ngayon ay baliw na siya. Huanshan, huwag kang tatakbo kung saan-saan. Hindi ba sinabi ko sa iyong manatili ka lang sa bodega? Basura ito.
Bitawan mo iyan. Bakit kailangan kong manatili sa bodega? Ako, ang CEO ng UG Media na si Xu Huanshan. Itapon mo na bilis. Tara na, tara na. Sinaulo kayong buong pamilya. Ex-Eugene, hindi ko na kayang mamuhay kasama ka. Makipagdiborsyo ka na. Bakit naman? Ayaw kong makipaghiwalay. Ayaw kong makipaghiwalay. Makikipagdiborsyo ako. Wheelchair. Wheelchair ko ito. Hindi ako papayag. Ha. Kapatid ko, Mga baliw. Baliw ang buong pamilya nyo. Sa kinahantungan ngayon ni Xu Huanshan, ito talaga ang karma niya. Marahil para sa kaniya, ito na ang pinakamagandang katapusan. Naaresto at nakulong na si Jiang Jia dahil sa sadyang pananakit. Gusto kanyang makita. Karapat dapat ba siyang makipagkita sa akin? At isa pang bagay, aalis na si Gu Zechuan dito sa lungsod ng Hucheng. Bago siya umalis ay sinabi niyang isa sa mga artista niya ay papasok sa ating kumpanya. Nasaan siya ngayon? Kasalukuyan siyang nag-aasikaso ng kanyang resignation sa kumpanya. Ito ay. Manager Yang, ito ang sorpresang inihanda namin para sa iyo. Gu Zechuan. Ikaw? Zishi, hindi ko naintindihan. Ang nararamdaman mo noon, kaya naman, nakipagtulungan ako kay Tita Jiang. Ngayon ay mukhang mahalaga pa rin ako sa iyo. Ang plano ko ay nagtagumpay. Bakit parang bata ka pa rin? Kapag kaharap kita, nagiging bata ako. Maraming taon na ang nakalipas simula noong mahalin kita, pero noong panahong iyon, ay wala akong lakas ng loob na magtapat sa iyo. Yang Shi, natatandaan mo ba, noong mga bata pa tayo, ay nagkaroon tayo ng kasunduang ipakasal. Gusto ko na itong tuparin ngayon. Papayag ka bang makasama ako? Ikaw pala iyon. Gu Zechuan. Sayang at nabigo ang dalawa kong relasyon. Kung ikaw sana ang pinili ko noon, mas magiging masaya kaya ako? Sadyang mapaglaro ang tadhana. Pero, sa tingin ko ay hindi pa huli ang lahat para magsimula tayo. Matapos ang maraming bagay, ay mas nalinawan na ang puso ko. Ang pagmamahal ko sa iyo ay napakatatag. Shishi, akala ko noon ay may mahal kang iba. Kaya naman, naging mahiyain at duwag ako. Pero ngayon, ay ayaw ko nang isipin pa ang mga iyon. Gusto ko lang sumubok at lumaban para sa sarili ko. Sishi, mahal ko ang lahat sa iyo, hindi lang ang iyong hitsura at katayuan. Pati na rin ang iba mo pang katangian na hindi alam ng iba, tinatanggap ko ang lahat ng iyon at mahal na mahal kita. Sishi, payag ka bang magpakasal sa akin? Pakasalan mo siya, 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 pakasalan mo siya. Kung ganoon, magsimula muna tayo sa pakikipag-date. Sige.